Kabanata 841. Napakalaking net. Kumunot ang noo ni Nicole, saka tumawa. Ang mga salita ni Yvette ay sumasalamin sa kanyang pagiging prangka ngunit matalas din. Ano pa, siguro kagabi lang ako nalungkot dahil lasing ako at nawalan ng kontrata. Buti na lang at nasa tabi kita at hindi ako pinahiya. Kung hindi, paano ako makakakilala ng mga tao sa hinaharap? Totoo man o hindi ang sinabi ni Yvette, narinig ni Nicole na talagang sinadya ni Yvette na bitawan ang pagmamahal niya kay Grant. Lumapit si Nicole para yakapin si Yvette at bumantong hininga. Don't worry, I'll introduce you to a better man. There are millions of men in the world. At saka, ang pagkakakitaan ang pinakamahalaga. It's not worth waste your time on such things. Hindi nakaimik si Yvette, ngunit tila makatwiran ang sinabi ni Nicole. She needed time to digest this on her own, kaya maagang umalis si Nicole para pumunta sa opisina. Si Nicole ay may ekstrang damit sa kanyang opisina. Pagkatapos niyang magpalit ng bagong damit at maglagay ng light makeup, nagmukhang refresh at napakaganda ni Nicole. Kumatok si Logan sa pinto at pumasok. Iniulat niya ang pinakahuling sitwasyon kay Nicole gaya ng dati. Mukhang may gumagalaw sa Ferguson Corporation. Narinig ko na maraming shareholders ang hindi na maupo. Nagtaas ng kilay si Nicole. Ito ay inaasahan. Hindi basta-basta bibitaw si Old Master Ferguson dahil may kakayahan pa siyang lumaban hanggang kamatayan. Nasaan ang kapatid ko? Naisip ni Nicole si Yvette at walang malay na nagtanong. Napangiti si Logan. Binigyan ni President Grant ang kanyang sarili ng kalahating buwang bakasyon at ibinigay sa iyo ang lahat ng mga gawain ng kumpanya. Kalahating buwan. Nanlaki ang mata ni Nicole sa pagkamangha. Kaya biglaan. Siya. Hindi niya sinabi sa akin. Sabi ni Logan, natatakot lang siya na hindi ka pumayag. Hindi nakaimik si Nicole. Malaking gulo ang ibinabato niya sa akin. Masyadong malayo ang gagawin ni Grant para kumilos muna at magulat mamaya. Mukhang may alam siyang sikreto si Logan at nagbibitaw ng isang pambihirang chismis. Narinig ko na nag-abroad si Pangulong Grant para tulungan ang kanyang kasintahan na harapin ang ilang bagay, ngunit sa katunayan, magbabakasyon siya. Maging si Logan ay alam na may kasintahan si Grant, na ang ibig sabihin ay gustong-gusto ni Grant si Ida kaya gusto niyang malaman ito ng buong mundo. Nakita ni Logan ang hindi interesadong tingin ni Nicole at naisip niya na alam na niya ito. Kung tutuusin, magkapatid sila. Napabuntong hininga si Nicole. Kalimutan mo na, napakahalaga din ang kaligayahan ni Grant. Hindi ako gagawa ng gulo. Sige, dalhin mo sa akin ang lahat ng gawaing kailangang gawin. Tumanggo si Logan at umatras. Ferguson Corporation. Madaling araw, naramdaman ng mga empleyado ng Ferguson Corporation na may mali. Ang araw na ito ay pambihirang kalmado at tahimik. Mas kaunti pa ang nagchichismisan. Bumaba si Eric ng sasakyan at itinaas ang kamay para ituwid ang suit niya. Pumasok siya sa lobby gamit ang mahahabang paa. Kasunod niya si Mitchell at ilang iba pa. Ang kapaligiran ay napakasolemn na at malamig. As usual, may morning meeting ngayon. Hindi na pumunta si Eric sa President's office at dumiretso sa conference room. Pumunta si Mitchell sa harapan para buksan ang pinto. Nang tumangala si Eric, nakita niya si Old Master Ferguson na nakaupo sa pangunahing upuan na may malungkot na mukha. Mayroon ding mga shareholder na nakaupo sa isang tabi pati na rin ang mga kamag-anak ng pamilya Ferguson. Lahat sila ay mga tao ni Old Master Ferguson. Sa loob lamang ng ilang araw, naabot ng matandang Master Ferguson ang maraming shareholders. Si Old Master Ferguson ay napuno ng kumpiyansa at gumamit ng maraming paraan. Napangiti si Eric sa kanyang mga labi, dumiretso sa loob, at umupo sa tapat ni Old Master Ferguson. Ang presensya ni Eric ay tila mahina kung ihahambing kay Old Master Ferguson. Sa likod ni Eric, sunod-sunod na nakaupo ang ilang department chief sa kabilang panig. Ang eksenang ito ay nagmistulang dalawang magkasalungat na kapangyarihan na handa sa labanan. Matalim na dumilat ang malalawin na mga mata ni Eric sa mga taong naruroon. Ang lahat ay hindi nang ahas na kahit tumingin pataas. Napakalaking lambat, napaisip si Eric. Sa huli, tumawa si Eric. Mabagal at malalim ang boses niya. Magandang umaga, Old Master Ferguson. Kahit na ang mga shareholders na naruroon ay matatanda, sa mga tuntunin ng pagraranggo sa kumpanya,
hindi kailangang batiin ni Eric ang bawat isa sa kanila. Palaging nangingibabaw si Eric, kaya walang nang-ahas na akusahan siya ng pagiging supercilious. Malamig na bamulong si Old Master Ferguson. Isang masamang tingin ang sumilay sa mga mata ni Old Master Ferguson nang makita niya ang pagmamataas ni Eric. Siya ay nag-iisa na nagpalaki ng isang walang utang na loob na masuwayan sa lahat ng paraan, kaya gusto ni Old Master Ferguson na turuan si Eric ng leksyon. Naisip ni Old Master Ferguson, dapat kong ipaalam kay Eric na ngayon lang siya nagkaroon ng katayuan dahil sa aking kawanggawa na puso. Kabanata 842. Dalhin ang sisi. Napakatahimik ng meeting room. Walang unang nagsalita. Umupo si Eric doon nang walang pakialam o bakas ng gulat. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Malaki ang pasensya niya. Kung sino ang unang nagsalita ay mawawalan ng unang pagkakataon. Sa huli, hindi napigilan ni Old Master Ferguson. Pinaikit ni Old Master Ferguson ang kanyang mga mata. Ang kanyang maulap na mga mata ay nagpakita ng isang pinong liwanag at talas. Bagamat lumaki ka na, masyado ka pang bata, Eric. Napag-usapan ko na ito sa ilang shareholders. Hindi ka masyadong angkop sa posisyong ito, kaya napagpasyahan kong magpatawag ng board meeting para palitan ang pinuno. Si Old Master Ferguson ay maigsi at hindi man lang nag-abala na maging isang maliit na euphemistic. Malinaw lang niyang sinabi ang layunin. Baguhin ang pinuno. Ang isang sidekick ng pamilya Ferguson na nasa tabi ni Old Master Ferguson ay umubo para pagaanan ang sitwasyon marahil dahil sa pakiramdam niya na ito ay masyadong walang awa. Eric, the chairman means to send you to study abroad. You can take a break for a while. Pagbalik mo galing sa pag-aaral, mananatili ka pa rin sa Ferguson Corporation. Ang tanging bagay ay kapag bumalik si Eric mula sa kanyang pag-aaral, ang kanyang katayuan ay maaaring ituring na mas mababa kaysa sa isang ordinaryong empleyado. Isang bakas ng kalupitan ang sumilay sa mga mata ni Eric. Ang mga ari-arian ni Eric ay matagal nang lumampas sa Ferguson Corporation. Hindi niya alam kung ilang kumpanya ang nasa ilalim ng kanyang pangalan, kaya talagang walang pakialam si Eric sa pera ng Ferguson Corporation. Gayunpaman, hindi kailanman mapipilitang umalis si Eric. Katawa-tawa. Itinaas ni Eric ang kanyang mga mata at tumingin kay Old Master Ferguson. Old Master, sa harap ng napakaraming tao, dapat mo sigurong linawin ang mga bagay-bagay, tama. Si Eric ay mayroong 61% ng malalaking bahagi sa kanyang mga kamay at siya ang pangunahing shareholder. Gusto man nilang tanggalin si Eric sa kanyang posisyon, kailangan nila ng tunay na kakayahan. Malamig na tumingin sa kanya si Old Master Ferguson at nagsalita, 10% ng share sa iyong mga kamay ay ipinagkatiwala sa iyo sa simula, kaya ngayon, maaari ko na ring bawiin ang pagkakatiwala Eric, hindi kukonsintihin ng pamilya Ferguson ang isang ingrate. Tingnan mo kung ano ginawa mo sa kumpanya. Ang kumpanya ay paulit-ulit na nahulog sa krisis noon, nawalan pa tayo ng $30 billion sa isang gabi. Hindi nag-atubili si Old Master Ferguson na sisihin si Eric sa mga maling bagay na ginawa niya kasama si Ingrid. Wala man lang siyang pakialam sa kanyang reputasyon at gusto niyang si Eric ang sisihin sa kanya para lang manalo siya sa isang iglap. Nang marinig niya ito, malamig na ngumiti si Eric at sinulyapan si Old Master Ferguson ng masama. Big shot din noon si Old Master Ferguson, pero ngayon, kailangan niyang gumamit ng mga kasuklam-suklam at pangit na paraan para mapabagsak ang sarili niyang apo. Napalingon si Eric. Wala si Nathaniel at ang kanyang ama. Tila sila ang mga bihirang matalino sa pamilya Ferguson na maaaring husgahan ang sitwasyon ng napakahusay. Explain. Kanino ko kailangan ipaliwanag? Kung wala ang 2/3 ng shareholders, natatakot ako na hindi ganoon kadaling tanggalin ako base lang sa mga paratang mo. Eric, inilagay mo sa panganib ang interes ng kumpanya para sa kapakanan ng isang babae. Anong mga kwalifikasyon ang kailangan mong maupo dito? Ang pagtanggal sa iyo ay desisyon ng buong kumpanya. Para sa mga shareholders, ang mga naruroon ay nagkakaisa na sumang-ayon na ako ay ganap na sakupin ang kumpanya sa ngayon. Masiglang itinaas ni Old Master Ferguson ang kanyang baba. Kung walang ganap na katiyakan, paanong uupo dito si Old Master Ferguson? Akala ba talaga ni Eric na wala akong kwentang senior citizen? Naisip ni Old Master Ferguson. Walang ingat na sinulyapan ni Eric ang mga taong naruroon.
Isang malamig na liwanag ang sumasalamin mula sa ilalim ng kanyang mga mata. Ganun ba? Natahimik ang mga tao sa kwarto. Walang sumagot. Lahat sila ay natatakot kay Eric. Sa sandaling maupo si Eric sa kanyang posisyon bilang presidente ng Ferguson Corporation, pinutol niya ang kanilang mga interes at inalis ang kanilang kapangyarihan. Kaya naman, nais nilang samantalahin ang pagkakataon noong naglalaban sina Old Master Ferguson at Eric upang maupo at umani ng mga benepisyo mula sa panloob na alitan ng mga Ferguson. Gayunpaman, walang nakakaalam ng tsansa ni Old Master Ferguson na manalo, kaya hindi sila nang ahas na makipagsapalaran ng madali. Pumalakpak si Old Master Ferguson, at kaagad pagkatapos, bumukas ang pinto ng conference room. Kabanata 843. Ipinanganak ang isang rebelde. Si Queen at Ingrid, na matagal nang nasa labas ng bansa, ay lumitaw sa harap ng lahat. Ang karamihan ng tao ay bahagyang nabigla. Sumigaw si Queen nang makita niya ang matandang Master Ferguson at tumakbo sa kanya. "Tatay, kailangan mo akong tulungan. Ipinadala ako ni Eric sa malayo. Itigil na ito." Si Queen ay biological na ina ni Eric. Ngayon na siya ay lumabas upang akusahan si Eric, nadama ng iba na si Eric ay hindi man lang mag-fend para sa kanyang sarili. Ang mukha ni Eric ay kalmado at malamig na may isang matalim na panginginig sa kanyang mga mata. Tumingin siya kay Queen nang walang pagbabago sa pagpapahayag. Si Ingrid ay mahusay na pag-uugali dahil natatakot siya sa kapangyarihan ni Eric at nang ahas na walang gawin. Itinaas ni Queen ang kanyang sarili at nais na turuan ang kanyang anak ng isang aralin. Sumigaw siya at tumingin kay Eric, pagkatapos ay tumingin sa iba. "Ang aking asawa ay mayroon pa ring ilang pagbabahagi sa kanyang kamay. Opisyal kong inendorso ang desisyon ng chairman sa ngalan ng aking asawa." Agad na, ang silid ng komperensya ay abuzz. Mukhang naayos na noon. Si Eric marahil ay walang ibang pagpipilian. Sa oras na ito, natatakot ako na ang pamunuan ng Ferguson Corporation ay talagang magbabago. Ano ang maaari nating gawin? Talagang aalisin si Ginoong Ferguson. Ang hitsura ni Queen ay halos ang mapagpasyang kadahilanan. Walang sino man sa buong pamilyang Ferguson ang tumayo upang magsabi ng isang salita para kay Eric. Sa oras na ito, si Eric ay tumingin ng abnormally na nakaka-relax na may kaunting pagsimangot lamang. Nang marinig niya ang mga salita ni Queen, bigla siyang tumawa. Ang mga nakapalibot na tao ay hindi nakakakita ng nakakatawa. Sa halip, nakakuha sila ng mga goosebumps. Sa isang iglap, ang presyon sa silid ng komperensya ay hindi maipaliwanag na mababa, at ang temperatura ay bumagsak ng naaayon. Itinaas ni Eric ang kanyang kamay. Sa tabi niya, nagbigay ng dokumento si Mitchell. Nang hindi man lang tinitingnan ito, itinapon ito ni Eric sa mesa. Ito ay isang malaking paglipat. Pinakawalan ni Eric ang kanyang kurbatang. Ang kanyang tinig ay nagdala ng isang panginginig tulad ng sinabi niya, "Tingnan mo ito. Ito ang kontrata sa paglilipat ng pagbabahagi na nilagdaan ng aking ama, kaya walang makakapagpahayag ng kanyang opinyon sa kanyang ngalan." Bahagyang nagbago ang mukha ni Queen. Ang kanyang mga mata ay nakakabit sa kontrata sa mesa. Ang ilang malalaking titik ay malinaw na nakikita, at ang lagda ni Charles Ferguson ay nasa loob nito. Humingi ng tulong si Queen noong siya ay nasa ibang bansa, ngunit hindi siya pinansin ni Charles. Nang bumalik si Queen sa media niya upang sumalungat kay Eric, lihim na inilipat ng kanyang asawa ang kanyang pagbabahagi kay Eric. Ang kanyang asawa at anak na lalaki ay nagkakaisa upang i-target siya. Ang ekspresyon ni Queen ay biglang naging pangit habang siya ay nag-choke sa gulat. "Tapos ano ang naibalik ko? Para sa iba na makita ako bilang isang biro," naisip ni Queen. Agad siyang lumingon upang tumingin sa matandang Master Ferguson, na nahuli din sa bantay. Hindi inaasahan ng Old Master Ferguson na ibigay ni Charles ang kanyang pagbabahagi kay Eric nang walang salita. Mukhang napili na ni Charles ang kanyang tagiliran sa labanan sa pagitan ng Old Master Ferguson at Eric. Hindi nagpakita si Charles dahil ayaw niyang magkaroon ng isang fallout kasama ang Old Master Ferguson. Naisip ng Old Master Ferguson, "Ha? Ang wimpy kong son ay nagpunta sa ngayon para sa kanyang sariling anak." Hindi sila iniwan ni Eric ng anumang silid para sa mapaglalangan at itinapon ang isang pangalawang dokumento. Orihinal na,
Hindi ko pinaplano na gumawa ng mga bagay na hindi kasiya siya dahil kami ay pamilya, ngunit dahil narito lahat, linawin lang natin. Ang mga mata ni Eric ay malamig at mahigpit habang sinulyapan niya sila, na may kalupitan at pagiging mapaglaro sa ilalim ng kanyang mga mata. Bumalik noong una kong kinuha ang Ferguson Corporation, nakakita ako ng mga problema sa mga account ng kumpanya pati na rin ang ilang mga kontrata na nilagdaan ng maraming mga shareholders. Tulad ngaon, hindi ko iniisip na kunin ang pagkakataong ito upang magkaroon ng mga may katuturang kagawaran na dumating. At lubusang siyasatin ito. Nang matapos si Eric na nagsalita ay tumayo, ang kanyang upuan ay dumulas sa likuran na may isang malupit at kakatakot na tunog. Si Eric ay tumingin ng isang malalim na sulyap sa karamihan at naglakad palabas ng walang awa. Kabanata 844. Isang magandang panalo. Ang mga shareholder na naruroon ay agad na namutla. Noong sila ay nagtatrabaho para kay Old Master Ferguson noon, si Old Master Ferguson ay sentimental at pumikit sa kanilang mga gawa ng pagtanggap ng suhol. Kaya, sila ay matapang at hindi nag-abala na pagtakpan ang kanilang mga landas. Hanggat ang kumpanya ay hindi nagtaas ng pagtutol, maaari silang magpatuloy sa pagtanggap ng suhol. Sa sandaling naluklok si Eric sa poder, pinutol niya ang kanilang pinagkukunan ng kita kahit na hindi niya itinuloy ang kanilang responsibilidad sa mga nakaraang gawain. Pinagsama rin ni Eric ang kapangyarihan ng Ferguson Corporation. Pinigilan nila ang kanilang mga hinaing sa loob ng maraming taon. Nang akala nila ay nakaraan na ang lahat, palihim na nag-iwan ng ebidensya si Eric. Nasa harapan nila ang ebidensya ng kanilang mga krimen, na sapat na para maglupasay sila sa kulungan habang buhay. Basang-basa sila ng malamig na pawis sa sandaling ito. Anong kwalifikasyon ang kailangan nilang pumanig sa pagitan nina Old Master Ferguson at Eric? Hindi marami sa mga shareholder na ito, na hindi man lang makayanan ang kanilang sarili, ay may malinis na mga kamay. Sa wakas ay naisip na nila kung bakit naging kalmado si Eric na walang pahiwatig ng pagtataka o takot mula pa noong una. Ito ay dahil si Eric ay may hawak na isang nakamamatay na sikreto sa kanilang mga ulo. Sa sandaling umalis si Eric, ang mga shareholder na iyon ay hindi na maupo. Sunod-sunod silang napatayo sa gulat at takot. Ano ang dapat nating gawin? Si Eric pa nga ang may pagkana nito. Chairman, pag may nangyaring masama, kakalagkarin ka din. Kalimutan na lang natin. Oo, sino ba ang ayaw manatili sa bahay at magretiro ng maayos sa katandaan? Kalimutan mo na, may gagawin pa ako. Aalis muna ako. Takot na takot ang mga taong iyon na kahit ang mga may malinis na kamay ay hindi nang ahas na manatili pa. Nabaliktad ang sitwasyon. Isang dream lang ang isipin na talunin si Eric. Gaano katanga. Magkamag-anak sina Old Master Ferguson at Eric, ngunit wala silang halaga kay Eric. Nagsimulang umalis ang lahat ng isa-isa. Ang ilan ay sadyang pumunta sa opisina ni Eric para magpaliwanag, ngunit tumanggi si Eric na makipagkita sa kanila. Sa meeting room, galit na galit si Old Master Ferguson habang nakaupo roon na may nakamamatay na sulyap. Naging pabaya siya sa aspetong ito. Noong nagretiro siya, dapat ay inayos niya ang kalat. Inihandog nila ang kanilang mga kahinaan kay Eric sa isang pilak na pinggan. Matalino si Eric na panatilihin ito sa loob ng 10 taon. Ngayon, ito ay talagang madaling gamitin. Wala pang 20 minuto ay tapos na ang pulong. Ito ay hindi kapani-paniwalang mabilis. Napakaganda at prangka ng panalo ni Eric. Malinaw na handa si Eric para sa bawat posibleng senaryo. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Old Master Ferguson. Kailangan niyang aminin na mas magaling si Eric kaysa sa kanya. Tumingin si Quinn kay Old Master Ferguson na may maputlang mukha. Dad, ano ang maaari nating gawin ngayon? Nagsisi rin si Ingrid na sinundan niya si Quinn. Ngayon, mas hindi siya mapapatawad ni Eric. Matagal na natahimik si Old Master Ferguson. Nang tatayo na sana siya at aalis, mabilis na naglakad si Mitchell. Ngumiti si Mitchell at inilapag ang huling dokumento sa kanyang kamay sa harap ni Old Master Ferguson. Isa itong resignation letter na isinulat na para sa kanya. Magkakabisa ito sa pamamagitan ng pirma. Agad na lumubog ang mga mata ni Old Master Ferguson, at ang kanyang mukha ay naging sobrang pangit. Napangiti ng akma si Mitchell. Chairman, dapat laging may resulta ang komedya na ito.
Binigyan ka ni Mr. Ferguson ng pagkakataong gumanti, ngunit walang makabuluhang nagmula rito. Kung magpapatuloy ito at kung nasa posisyon ka pa rin, mahirap kumbansihin ang publiko. Kaya, bakit hindi yumoko ng disente? Ha? Galit sa kanya. Naisip ni Old Master Ferguson. Napatingin si Old Master Ferguson kay Mitchell. Matalim ang itim niyang mga mata. Ganun na ba siya kay Nick? Chairman, noong nagsama-sama kayo ni Miss Ferguson para gawin ang mga bagay na iyon, ang prestihiyo mo sa Ferguson Corporation ay nasa panganib. Hindi ito ginawa ng presidente para sa Ferguson Corporation. Kung tutuusin, kahit 10 Ferguson Corporation ay hindi kayang ikumpara sa ang net worth ng presidente. Ginagawa lang niya ito para sa ikabubuti ng pamilya Ferguson, kaya dapat pahalagahan mo ito. Kabanata 845. Paano kung hindi ako mag-sign? Si Mitchell ay may magandang pakiramdam ng proporsyon ng sinabi niya ito. Bagaman medyo nakakasakit ito, mas mahusay ito kaysa sa pagluhod. Si Old Master Ferguson ay tahimik sa loob ng ilang segundo nang marinig niya ito. Ang kanyang mga mata ay naayos sa Mitchell. Paano kung hindi ako mag-sign? Ngumiti si Mitchell. Ang katibayan na iyon ay ipapadala sa korte, at ang buong pamilyang Ferguson ay masisira sa iyong mga kamay. Hindi iyon si Eric na nais na maging walang puso. Ito ay ang kanilang iligal na kilos ng panunuhol ay ginawa ng masyadong blatantly. Si Old Master Ferguson ay bahagyang natigilan. Ang ilalim ng kanyang mga mata ay madilim at malalim habang pinag-isipan niya ang mahabang panahon. Makalipas ang ilang sandali, dahan-dahan ang kinuha ng matandang Master Ferguson ang panulat. Kung hindi siya pumirma, ang bagay na ito ay malalaman ng mga shareholders na sumuporta lamang sa kanya. Pagkatapos ay sisihin nila ang Old Master Ferguson sa kanilang mga hinaing. Ang play ni Eric ay epektibo. Si Eric ay nasa kanyang tanggapan. Ang kanyang mukha ay madilim habang siya ay tumingin sa labas ng bintana. Ang madilim na ulap ay nagkalat. Ang malupit na sikat ng araw ay lumiwanag sa bintana papunta sa kanyang patas na balat. Kumatok si Mitchell sa pintuan at inilagay ang mga nakasign na dokumento sa desk ni Eric. Pangulo, nilagdaan na ng Old Master ang dokumento, ngunit mayroon siyang isang kondisyon, na upang bigyan siya ng katibayan ng mga pagkakamali ng mga shareholders. Ang malamig at solemne na mukha ni Eric ay naging mas malabo. Sige. Inayos mo na ba ang natitirang mga bagay? Si Eric ay hindi bababa sa pag-aalala tungkol sa paghahatid ng katibayan, na masisira ng Old Master Ferguson. Pagkatapos ng lahat, ang pangunahing layunin ni Eric ay wala pa rin sa mga taong iyon. Tumanggo si Mitchell. Oo, nagsimula nang makipag-ugnay sa kanila ang dayuhang kapital. Si Eric ay walang pasubali na inalis ang kanyang tingin. Mag-ingat sa iyong mga paggalaw. Huwag hayaan ang sino man na mapansin. Tumanggo si Mitchell at nag-atubiling sandali. Narito pa rin sina Mrs. Ferguson at Miss Ferguson. Sinabi nila na nais nilang makita ka. Malamig ang mukha ni Eric na may nakasimangot. Malinaw at malamig ang boses niya. Ayaw ko silang makita. Ang nangyari sa pulong ay nabawasan ang nalalabi sa pag-ibig na mayroon si Eric para sa kanila. Inakusahan siya ng kanyang ina na nagkamali sa publiko at nagpunta sa malaking haba upang ibagsak siya. Ano ang paggamit ng naturang kamag-anak? Ang kanilang tinatawag na kamag-anak ay nadama ng mababaw at hindi makatwiran. Kahit na sila ay hindi gaanong matulungin kaysa sa mga subordinate ni Eric na si Mitchell ay nadama pa rin kay Eric. Medyo tahimik at malamig ang opisina. Lumakad si Eric at umupo sa upuan. Ang kanyang payat at magagandang daliri ay dumaloy sa mga dokumento upang matiyak na walang mali. Pagkatapos ay itinapon niya ito kay Mitchell at sinabi, kumuha ng HR upang mag-issue ng isang anunsyo sa pagbabagong ito sa mga tauhan at mag-post ng isang kopya sa online. Ang panahon ng Old Master Ferguson ay opisyal na natapos. Agad na sumagot si Mitchell. Oo, Ginoo. Si Eric ay orihinal na hindi nais na maging walang awa, ngunit kung hindi niya ginawa ito, ang Old Master Ferguson ay magpapatuloy na i-target ang Stanton Corporation at Nicole. Kapag naisip ni Eric ang tungkol sa mga nakakatakot na ideya ng Old Master Ferguson ay dumating sa simula, nakaramdam siya ng isang masamang ginaw. Ang anunsyo ng Ferguson Corporation ay nagdulot ng maraming kaguluhan.
Alam ng lahat na ang Old Master Ferguson ay isang taong gutom na hindi nais na palayain ang kanyang katayuan sa Ferguson Corporation hanggang sa huling sandali. Gayunpaman, biglang nagbitiw ang Old Master Ferguson mula sa posisyon bilang tagapangulo ng Ferguson Corporation ng magdamag. Ang mga panloob na pagbabago sa Ferguson Corporation ay tila may nakatagong kalakaran. Bilang karagdagan sa mga tumayo ng matatag bilang suporta kay Eric, ang iba ay nagsisimulang magplano para sa kanilang sarili. Lalo na pagkatapos ng pagpupulong na iyon, sinubukan nilang makita si Eric, ngunit lahat sila ay tumalikod. Hindi sila binigyan ni Eric ng kaunting pagkakataon, kaya't sinimulan nilang pakiramdam na nasa isang tiyak na sitwasyon. Ang pakiramdam ng gulat na ito ay labis na labis. Sa labas ng mundo, ang kaguluhan na ito ay nagpakita na si Eric lamang ang maaaring maging tunay na pinuno ng Ferguson Corporation, at walang maaaring makipagkompetensya sa kanya. Ang sitwasyon ay naging malinaw sa magdamag. Ang kapangyarihan ni Eric ay vaguely na tila nasa itaas na kamay. Mukhang nanalo siya. Kabanata 846. Hindi siya kailanman duwag. Madilim ang langit, at lahat ay tahimik. Stanton Mansion. Si Kai ay tinitignan ng isang mansanas para kay Julie habang sina Julie at Nicole ay nakaupo sa sofa na nagbabasa ng tsismis. Nakikipag-usap si Floyd sa ilang mga isda na nahuli niya. Nang makita ni Nicole ang pampublikong anunsyo ng Ferguson Corporation, medyo natigilan siya sandali. Nakita rin ito ni Julie at hindi maiwasang sabihin, ilang oras na ang nakalilipas, nabalitaan na ang Ferguson Corporation ay nagbago ng mga kamay. Hindi ko inaasahan na ito ang pagbibitiw ni Chairman Ferguson. Ito ay tiyak na hindi isang magaan na paglipat. Ang mga hamon sa likuran ay hindi mailarawan. Nakaramdam si Nicole ng kaunting sakit ng puso para kay Eric. Bigla niyang naalala na pagkatapos ng farce ni Ingrid, sinabi ni Eric na ang matandang Master Ferguson ay nagdidirekta sa likod ng mga eksena at tiyak na bibigyan siya ng paliwanag. Sa oras na iyon, naisip ni Nicole, anong paliwanag ang maibibigay niya sa kanyang sariling mga kamag-anak. Gayunpaman, ang piraso ng balita na ito ay ang sagot sa kanyang tanong. Ito ang kanyang paliwanag. Biglang nanginginig ang puso ni Nicole at hindi nakuha ang isang talunin. Ang presyo nito ay hindi mabibigat na mabigat. Nag-sneer si Kai at mukhang walang pag-aalala. Ang Ferguson Corporation ay matagal nang naging Eric. Natatakot ako sa matandang Master Ferguson ay hindi natugma para sa kanyang apo. Tumanggaw si Julie. Oo, hindi dapat ma-underestimated si Eric. Natatakot ako na ang kanyang mga ari-arian ay hindi lamang limitado sa Ferguson Corporation. Ang lahat ng mga puwersa ay hindi nakakasakit sa kanya, kaya dapat mayroong mas malalim na kwento sa background. Natahimik si Nicole at hindi gumawa ng ingay. Naglakad si Floyd, narinig ang kanilang talakayan, at umupo sa sofa. Ibinigay ni Nicole ang isang tasa ng tsaa kay Floyd, na humigop at huminga ng hininga. Nagsasalita kung saan, matagal ko nang hindi nagustuhan ang matandang Master Ferguson. Ano ang talagang ginhawa ni Eric sa aking galit? Tanging si Floyd, tulad ni Nicole, ay agad na napansin ang punto nito. Ang dalawa sa kanila ay tumingin sa bawat isa at agad na naintindihan ang pangunahing layunin. Bahagyang sumimangot si Floyd. Narinig ko na ang lupon ng mga direktor at maging ang kanyang ina at kapatid na babae ay sumulong upang akusahan siya, umaasa na siya ay bumaba. Ang matandang Master Ferguson ay talagang hindi nagpapakita ng anumang awa na gumawa ng isang bagay na nakakasakit tulad nito. Tumahimik si Kai. Tama. Ngayon ang lahat sa Ferguson Corporation ay nakakaalam na si Eric ay isang malamig na puso at hindi makatuwirang tao. Pinuri lamang nila siya sa ibabaw. Sa katunayan, ang kanilang mga salitang chismis ay napakamalupit. Si Nicole ay wala sa mood na makinig. Naglakad siya ng walang sapin sa sahig sa bintana at tumingin sa setting ng gabi sa gabi. Walang sino man sa pamilyang Ferguson ang isang mabuting tao. Gayunpaman, sa tuwing may nakakasakit kay Nicole, si Eric ay palaging walang kinikilingan sa sitwasyon at itinuro sa kanyang pamilya ang isang aralin. Ito ay nararapat upang kinamumuhian ni Nicole ang mga Ferguson, ngunit ano ang nagbigay kay Eric ng karapatang maput sa kanyang pamilya? Nasaktan ni Eric ang lahat sa pamilyang Ferguson, kaya sa ganoong okasyon, walang nasa tabi niya. Siya ay hindi kailanman duwag at mas masiraan ng loob na nasa pagitan ng dalawang panig. Naisip ni Nicole, paano kung nangyari ito sa akin?
Marahil ay hindi ko ito nagawa hanggang ngayon. Tiningnan ni Floyd si Nicole at ang chattering Kai, pagkatapos ay tinitigan si Kai ng walang pagsasalita. Anong mga alingaw-ngaw ang sinusubukan mong kumalat ngayon? Kahit gaano kalala si Eric bilang isang tao, na-save niya ang iyong kapatid ng maraming beses, kaya huwag pumunta at pukawin ang sitwasyon ng walang taros. Binuksan ni Kai ang kanyang bibig, ngunit hindi siya maaaring tumanggi pagkatapos makakuha ng lektura. Tumango rin si Julie at nadama na ito ay napakamakatwiran. Tumingin siya kay Nicole at naisip na si Nicole ay sentimental. Sumandal si Nicole, na malamig mula sa temperatura sa labas. Ito ay naging mas matino sa kanya. Bigla siyang lumakad at kinuha ang telepono. Naisip ni Floyd na tatawagan ni Nicole si Eric, at ganoon din si Kai at Julie. Nais nilang hikayatin siya na huminahon. Nagdial si Nicole ng isang numero, umikot, at nagsalita ng isang solemn na ekspresyon. Grant, nakita ko na may 2 modelo lamang sa mundo para sa pinakabagong bag ng Hermes. Hindi mo lamang ito bibilhin para kay Aida, di ba? Si Floyd, Kai, at Julie ay hindi nagsalita. Malinaw na binababa nila ang sitwasyon. Kabanata 847. Matandang tao. Nagreaksyon si Floyd. Sino ang Aida? Si Kai ay masigasig sa chismis. Ang pangarap na batang babae ni Grant, ang kanyang unang pag-ibig at kasalukuyang kasintahan, ang babaeng pinakamamahal niya bukod kay Nicole. Biglang naalala ni Julie. Ang pinakasikat na batang babae sa paaralan bago si Nicole. Nang siya ay nakipag-break kay Grant, tila umalis na siya sa bansa. Tumango si Kai. Oo, dahil sa pagkalugi ng kanyang pamilya ay wala siyang pagpipilian kundi ang pumunta sa ibang bansa. Ang magandang bagay ay si Aida ay medyo ambisyoso at hindi humingi ng tulong o gatas para sa pakikiramay ng mga tao. Handa siyang magdusa upang magsulong at magsimula muli sa pamamagitan ng pagtatatag ng isang kumpanya ng seguridad sa ibang bansa. Sinabi lang ni Kai ang lahat ng alam niya. Nais pa niyang gawin ito sa isang script dahil ang ganitong uri ng balangkas ay tiyak na magbebenta ng maganda. Matapos ang isang maikling katahimikan, Kai na hinala si Floyd at sinabi, sinisiyasat mo siya. Siyempre, ito ang kaligayahan ng aking kapatid, kaya paano ako hindi mababahala? Hindi ko papayagan ang sinumang random na babae na masira ang kawalang kasalanan ng aking kapatid. Sa sandaling narinig ko na si Aida ay bumalik sa media niya, agad akong nag-check sa kanya. Ang proteksyon na hitsura ni Kai ay sobrang nakakainis at nakakatawa. Galit na galit si Floyd kaya gusto niyang sipin si Kai. Bakit mo siya sinisiyasat? Ang iyong kapatid ay nasa isang relasyon, at nais mong suriin ang buong kasaysayan ng pamilya ng batang babae. Sino ang maglakas loob na makipag-date sa kanya sa hinaharap? Talagang wala kang modo. Nakaramdam si Kai ng malubha kaya pumunta upang umupo palayo kay Floyd. Ako. Paano ako makaupo na lang? Hindi ba ito isang bagay na dapat gawin ni tatay? Bakit hindi ito pinahahalagahan ni tatay nang ginawa ko ito para sa kanya? Ama ba talaga niya siya? Pinaihit ni Nicole ang kanyang mga mata. Sa palagay mo ba ang isang tulad ni Grant ay magiging interesado sa isang random na babae? Talagang naiisip mo talaga. Tumango rin si Julie. Tama ka. Ang mukha ni Kai ay pula at puti. Maging si Julie ay wala sa kanyang tagiliran, kaya nagalit siya. Kinuha ni Nicole ang kanyang telepono at umakyat sa itaas. Nang makita ito ni Julie, masayang sumunod siya. Nicole, ang iyong pamilya ay buhay na buhay. Nanatili si Julie sa Stanton Mansion sa loob ng ilang araw. Ginamo ni Floyd si Julie na parang siya ay kanyang anak na babae at hindi sa lahat ng estranghero sa kanya, kaya medyo masaya si Julie dito. Ang pakiramdam ng kaligayahan sa pamilya ay talagang nakakahumaling. Ngumiti si Nicole. Ang layunin ng buhay ni Kai ay upang guluhin ang pamilyang ito. Palagi siyang kumukuha ng pagkakataon na makahanap ng ilang drama, ngunit sa bawat oras, tuturuan siya ng aking ama ng isang aralin. Hinihiling lang niya ito. Tumawa si Julie. Kailangan kong pumunta sa isang paglalakbay sa negosyo para sa isang habang nagsisimula bukas. Nawala din si Roman kamakailan, kaya hindi na ako babalik muli pagkatapos bukas. Ano ang pagmamadali? Manatili ka lang dito. Umiling-iling si Julie. Ito ay masyadong mahaba. Hindi magandang manatiling nakatira dito. Alam mo, natatakot ako na bibigyan nito si Kay ng ilang ilusyon na gagawing mas matyaga.
Maaari mong isaalang-alang ang iyong relasyon kay Kai. Alamin ng aking ikatlong kapatid, dapat siyang maging seryoso sa iyo sa oras na ito. Kailangan pa ring magsalita si Nicole para sa kanyang ikatlong kapatid. Pagkaraan ng mahabang panahon, tumanggo si Julie at ngumiti, iniisip ko ito. Ngumiti si Nicole. Okay, pagkatapos ay I'll move with you bukas. Ang dalawang kababaihan ay tumingin sa isa't isa at ngumiti. Tumunog ang telepono ni Nicole. Kinuha niya ito at nakita na ito ay mensahe ni Eric. Sumimangot siya at nag-click dito. Nicole, gusto mo ang aking desisyon, kaya hindi mo kailangang makaramdam ng pressure. Kung hindi, ako ay magiging puso. Kinurot ni Nicole ang kilay niya at binasa ito. Agad niyang naramdaman ang kanyang lalamunan. Mahusay, nagtagumpay si Eric sa paggawa ng kaunting pakikiramay para sa kanya sa kanyang puso ay kumalat. Nawala din ang antok niya. Nag-sneer si Nicole at sumagot. Eric Ferguson, hindi ka ba maaaring makipag-usap tulad ng isang normal na tao? Sagot ni Eric sa ilang segundo. Hindi ko napigilan. Hehe. Nag-type si Nicole. Hindi ba ito nakaiinis para sa isang matandang lalaki na sabihin ang mga ganitong salita? Pagkaraan ng mahabang panahon, hindi pa rin tumugon si Eric. Walang pasalita si Nicole na hinimas ang kanyang telepono, naghugas, at natulog. Kabanata 848. Masakit ulit. Marahil ay nabigla si Eric sa pamumulaklak ni Nicole. Ang pagpapahalaga sa sarili ni Eric ay nahit, at nagtagal para sa kanya upang huminahon. Talagang pinaglaruan ako ni Nicole sa pagiging matanda. Naisip ni Eric. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig ng bahagya habang siya ay nag-type at tinanggal ang mensahe sa kahon ng dialogo ng paulit-ulit. Ang kanyang puso ay nadama na hindi mapakali. Ito ay isa pang araw ng nasaktan. Pagkaraan ng mahabang panahon, tinawag ni Eric si Toto, na umuwi sa bakasyon, upang bumalik. Sa labas, ang gabi ay tahimik, madilim, at malungkot. Sa kalagitnaan ng gabi, si Eric ay nagtatrabaho pa rin sa overtime. Ito ay talagang kinakailangan sa kanya. Nang itulak ni Toto ang bukas na pinto, nakita niya ang eksenang ito. Si Eric ay may hawak na sigarilyo sa pagitan ng kanyang mga daliri. Ang kanyang postura ay nakaka-relax, at ang malupit na vibes ay kumupas ng bahagya. Mukhang siya ay nasa isang fairyland sa haze ng usok ng sigarilyo. Natakot si Toto na nagmadali niyang binuksan ang bintana upang hayaan ang ilang sariwang hangin. Kung dumating si Toto ng kaunti lamang, ang alarma ng usok ay tumunog. Ang headline ng bukas ay magiging, ang Pangulo ng Ferguson Corporation ay nagtangkang magpakamatay. Mr. Ferguson, ano ang mali? Tiningnan ni Toto ang hitsura ni Eric at agad na nakaramdam ng isang kawang-gawa na pag-ibig sa kanya. Malamig ang saloobin ni Eric, at mahigpit ang kanyang mukha. Matanda na ako. Ang kanyang tinig ay malabo at malalim mula sa paninigarilyo. Hindi maintindihan ni Toto kung ano ang ibig sabihin nito. Gestured ni Eric para lumapit si Toto at tingnan ang telepono mismo. Siya lang ang kwalipikado na tumingin sa telepono ni Eric. Kinakabahan si Toto at nasa sabik na gaganapin ang telepono ni Eric at nakita ang pag-uusap ni Eric kay Nicole. Oh, kaya iyon ay. Naramdaman ni Toto ang isang komplikadong emosyon. Si Miss Stanton ay sobrang blunt. Paano siya hindi nagmamalasakit sa damdamin ni Ginoong Ferguson? Hindi nakakagulat na sobrang nagagalit siya. Siya ay 100 beses na mas nakakainis kaysa noong nakikipag-usap siya sa Old Master Ferguson. Sinaksak ni Toto ang kanyang utak upang isipin kung paano aliwin si Eric at pinilit ang isang ngiti. Mr. Ferguson, hindi mo mapapaliit ang iyong sarili. Mukha kang isang batang hunk. Hindi ka matanda. Itinaas ni Eric ang kanyang mga eyelid nang walang pag-iingat. Sa palagay mo ba ay, naniniwala ako. Nagpapatuloy si Toto, si Miss Stanton ay hindi isang walang kabuluhang tao. Ang katotohanan na nagustuhan kanya sa nakaraan ay nangangahulugan na ikaw ang tipo na gusto niya. Sinasabi lamang niya ito upang hikayatin ka na sumuko, kaya hindi natin magagawang seryosuhin ito. Dapat nating itulak at ipakita sa kanya ang iyong pagpapasya. Ano pa ang reputasyon? Kumpara kay Nicole, ito ay masyadong walang halaga. Nang marinig ito ni Eric na si Toto, ang mga alalahanin na naganap kay Eric sa kalahati ng gabi ay tila medyo nagwawasak. Oo, ang sinabi niya ay may katuturan. Si Nicole ay hindi isang mababaw na tao.
Ang mga mas bata sa akin ay mga nakamit ko. Ang mga mas matanda sa akin ay magkakaroon ng aking pangangatawan. Kamangha-mangha ako. Naisip ni Eric. Sa kaisipang iyon, inilabas ni Eric ang sigarilyo, kinuha ang kanyang jacket, at tumayo. Lumabas siya sa malalaking hakbang. Ito ay biglaang na si Toto ay hindi gumanti sa oras. Mr. Ferguson, saan ka pupunta? Bumalik sa pahinga, sabi ni Eric sa isang gruff na tinig. Nang umupo si Eric sa kotse, sumagot siya sa mensahe ni Nicole. Hindi mo lamang dapat tingnan ang aking edad para sa isang mahusay na taong katulad ko. Pinatawad kita sa pagsasabi ng mga ganitong bagay, at hindi mo na kailangang humingi ng tawad dahil palagi kitang mamahalin. Mawa-mawa. Sa isang labi, narinig ni Nicole ang kanyang chime ng telepono. Yamang wala sa opisina si Grant, kailangang bigyang pansin ni Nicole at hindi ma-off ang kanyang telepono nang matulog siya. Nang makatanggap ng mensahe si Nicole sa oras na ito, naisip niya na dapat itong maging kagyat na bagay sa kumpanya. Si Nicole ay nag-click at sinulyapan ito. Mapahamak. Gising na siya ngayon. Ano ang kamatayan? Mawa-mawa. Si Eric Ferguson ay nakakakuha ng mas nakakainis at pagduduwal. Nag-ulo ba ang kanyang pananaw sa mundo? Sinumpa ni Nicole at nagkunwari na hindi ito nakita. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at patuloy na natutulog. Gayunpaman, nakakuha lamang siya ng mga bangungot pagkatapos ng mga bangungot sa buong ikalawang kalahati ng gabi. Lahat ito ay kasalanan ni Eric. Kabanata 849. Mahina ang kasanayan. Kinabukasan, pumunta si Nicole sa opisina. Ang appointment ng kliyente ng hapon na orihinal na pag-aari ni Grant ay pinalitan ni Nicole. Pumayag silang magkita sa golf club. Bago umalis si Nicole, nakatanggap siya ng isang tawag mula kay Clayton Sloan. Si Clayton ay napakabanayad at katamtaman. Alam niya kung kailan mag-advance at umatras. Matapos ang lahat na iyon sa huling oras, si Clayton ay hindi nang ahas na lumitaw sa harap ni Nicole upang bigyan siya ng oras upang makalimutan. Nicole, gusto mo bang mamili ng magkasama ngayong hapon? Sumimangot si Nicole. Mr. Sloan, ito ba ang iyong bagong libangan? Tumawa si Clayton. Malinaw at kaaya-aya ang boses niya. Nalaman ni Michael na natakot ka at iginiit na nararapat kung mapahinahon ka. Kahit na kailangan kong bilhin ang buong mall, kailangan kong pasayahin ka upang patawarin siya. Hindi maiwasang tumawa si Nicole. Ang mundo ng isang bata ay tunay na krudo at simple. Hindi pa rin alam ni Lil Michael kung gaano kahirap kumita ng pera. Pinatawad ko siya ng matagal. Tumawa rin si Clayton dahil sa kanyang mga salita. Ngunit kailangan kong panatilihin ang aking pangako. Bibigyan mo ba ako ng isang pagkakataon na gawin kung ano ang ipinagkatiwala sa akin? Kung hindi mamimili, ano ang tungkol sa hapunan? O maaari tayong manood ng pelikula? Maaari itong maging anumang bagay. Sasamahan kita ng walang pasubali. Hindi ito pinaisip ni Nicole. Okay, pag-usapan natin mamaya. Matapos silang maghang, nagbago si Nicole sa mga casual na damit at nagtungo sa golf club kasama si Logan. Bagaman malamig pa ang panahon, medyo maganda ang pakiramdam. Ang hangin ay sariwa, na naglagay sa kanya sa isang masayang kalagayan. Ang pakikipagtulungan na ito ay naitatag lamang sa mga nakaraang taon. Si Andrew Zino ay nasa kanyang mga 40s, ngunit tumingin siya sa kanyang maagang 30s. Siya ay disente at may ordinaryong hitsura. Nakipag-ugnay siya kay Grant dati, kaya hindi niya inaasahan ang taong dumating ay si Nicole. Malinaw na natigilan si Andrew. Sa susunod na segundo, nagpunta siya upang makipagkamay sa kanya. Tumingin siya ng diretsyo sa kanya na medyo masungit. Miss Stanton. Ngumiti si Nicole. Mr. Zino, nalulugod na makilala ka sa unang pagkakataon. Pinaalalahanan ni Logan si Andrew sa likuran. Si Miss Stanton ang aming CEO. Lahat ay tinatawag na Pangulong Nicole. Madaling humingi ng tawad si Andrew at binago ang kanyang address, pagkatapos ay pinakawalan niya ang kanyang kamay. Tila na si Andrew ay mayroon pa ring magandang pakiramdam upang umatras. Kung alam ko na ito ay darating si Pangulong Nicole, hahayaan kang pumili ng lugar dahil napakakaunting mga kababaihan tulad ng golf. Ngumiti si Nicole. Okay lang. Kahit na wala akong gaanong kasanayan sa golf, hindi ako magiging isang namamagang talo. Si Nicole ay nagkaroon ng isang cordial at madaling pag-uugali.
Ang dalawa sa kanila ay naglaro ng ilang mga butas. Si Andrew ay malinaw na isang connoisseur. Kahit na siya ay nagbibigay daan sa kanya, madali pa rin siyang nanalo. Napangiti si Nicole nang walang magawa. Ang golf ay ang kanyang kahinaan, kaya walang sasabihin kapag natalo siya. Ang dalawa sa kanila ay nagpahinga, at si Nicole ay sa wakas ay huminga ng isang buntong hininga. Medyo masaya si Andrew. Sa pagbabalik, tumingin siya sa malayo at hindi sinasadyang sumulyap sa isang tao. Bahagyang nagbago ang mukha niya. Mabilis siyang nakuhang muli at tiningnan si Nicole ng may ngiti. Pangulong Nicole, kailangan mo pa rin ng mas maraming kasanayan. Ang mga kasanayan sa golf ni Pangulong Grant ay mahusay. Hindi maraming mga tao ang maaaring talunin siya. Itinaas ni Nicole ang kilay niya. Gusto niya ito. Sa wakas ay pumasok si Andrew sa pangunahing paksa. Sa katunayan, balak ni Pangulong Grant na buong puso na nakatuon sa mga order ng Stanton Corporation para sa pag-renew ng kontrata na ito, ngunit ang aking kumpanya ay kailangang mabuhay, kaya balak naming itaas ang ilang mga presyo ng naaangkop. Pagkatapos ng lahat, ang gastos ay nadagdagan din. Si Andrew ay tumingin ng pansamantala kay Nicole. Bago siya makapagsalita, nagpatuloy siya, hindi ko rin alam kung kapaki-pakinabang ang iyong pirma, Pangulong Nicole. Bakit hindi mo ito tatalakayin muna kay Pangulong Grant? Ngumiti si Nicole, kinuha ang tubig sa tabi niya, pagkatapos ay humigop. Sinusubukan ba niyang pukawin siya? Sapat na, kahit gaano katapat ang hitsura ng isang negosyante, kailangan nilang unahin muna ang mga interes. Kung ang pagtaas ng gastos, masisiguro natin na ang mga kita ay mananatiling hindi nagbabago. Ang presyo ay maipapasa sa mga mamimili sa mga tuntunin ng presyo ng pagbebenta. Kung tataas ito, makakaapekto rin ito sa mga benta. Kami ay interesado lamang sa iyong paggawa ng pabrika. Ang aming mga produkto, dahil sa kalidad at mababang presyo. Ang tinig ni Nicole ay matatag at walang pag-asa. Kabanata 850. Pakikipag-ugnay sa trabaho. Alam ni Andrew Zino na hindi agad sumang-ayon si Nicole, kaya tumawa siya at sinabi, "Oo, talagang isang problema, ngunit kung susundin natin ang orihinal na presyo, mawawalan tayo ng labis na pera." Pangulong Nicole, mayroon akong isang ideya. Ang iyong pabrika ay namamahala sa pag-iipon ng mga aparatong medikal ngayon. Ito ay naging tunay na layunin ni Andrew. Medyo ambisyoso siya. Ang pagpupulong ay isang teknikal na problema na kasangkot sa matalinong chip ng medikal na aparato. Ngayon, ang assembly ay hinahawakan ng mga pabrika ng mataas na katumpakan ng Stanton Corporation, at ang bawat empleyado ay pumirma ng isang kasunduan sa pagiging confidential. Sa sandaling ibigay nila ito sa isang kumpanya ng outsource, magiging katumbas ito sa pagbibigay ng kanilang pangunahing teknolohiya. Kung gayon, anong kalamangan ang mayroon sila sa merkado? Ikinurap ni Nicole ang kanyang mga mata. May isang maliwanag, malabo na ngiti sa kanyang mukha nang itinaas niya ang kanyang mga mata at tiningnan si Andrew nang may kagiliw-giliw. Mr. Zino, paano ito? Babaguhin namin ang tagal ng kontrata sa 5 taon. Kung bibigyan mo ng prioridad ang mga produkto ng Stanton Corporation sa 5 taon na ito, maaari akong sumang-ayon na madagdagan ang mga presyo ng order ng 20%. Sa ganoong paraan, maituturing itong isang sitwasyon ng panalo. Alam ni Nicole na ang gastos ng kagamitan at materyales ay talagang tumaas, at kung siya ay natigil sa orihinal na presyo, si Andrew Zino ay kailangang mabagsak sa loob ng ilang taon. Sinabi rin ni Grant na dapat bigyan ni Nicole si Andrew ng isang naaangkop na insentibo sa tamang oras upang masayang ibigay ni Andrew para sa kanila. Pagkatapos ng lahat, 20% ay medyo marami. Gayunpaman, malinaw na ipinakita ng mukha ni Andrew ang kanyang pagkabigo. Mas interesado siya sa pagpupulong ng mga medikal na kagamitan. Si Nicole ay hindi katulad ng pinapaboran at madaling tool na prinsesa tulad ng sabi ng alamat. Mas matalim pa siya kaysa kay Grant. 20% ay isa ring kaaya-ayang sorpresa. Oo naman. Pangulong Nicole, medyo mapagbigay ka. Kung gayon bakit hindi tayo magpatuloy at lagdaan ang kontrata? Tumanggo si Nicole at sumulyap kay Logan, na agad na nagpunta upang ihanda ang kontrata. Sa pag-aatubili, hindi sinasadyang nakita ni Nicole ang isang pamilyar na mukhang tao. Hindi gaanong binigyan ng pansin ni Nicole. Sa setting na ito, marahil ang taong iyon ay narito rin upang makihalubilo.
Dahil nakamit nila ang kanilang layunin, hindi na kailangang magpatuloy sa paglalaro sa malamig na panahon at maliwanag na araw. Nagpunta sina Nicole at Andrew sa clubhouse lobby at naghintay. Ang mga tao ni Andrew ay biglang nagkaroon ng isang kagyat at tinawag siya sa tagiliran upang makipag-usap at siya ay umalis. Si Nicole ay nag-scroll sa pamamagitan ng kanyang telepono ng ilang sandali hanggang sa isang anino ay biglang lumitaw sa harap niya. Tumangala siya at nakatuon ang kanyang mga mata. Juliana. Si Nicole ay nagkaroon ng malalim na impresyon kay Juliana dahil nakilahok sila sa iba't ibang palabas ng magkasama noon. Matapos magtagumpay si Juliana sa pagpilit ng Xander sa labas ng palabas, siya ang naging pinakamalaking nagwagi sa pamamagitan ng pagkuha ng parehong katanyagan at kapalaran mula sa palabas. Sa oras na ito, pula ang mga mata ni Juliana. Hindi siya nakasuot ng pampaganda, kaya ang kanyang mukha ay malupit at pangit. Tumingin si Juliana kay Nicole habang nag-aalala siya paminsan-minsan na mapapansin siya ng mga tao. Miss Stanton, kilala mo ba si Andrew Zeno? Mangyaring isave ang aking anak na babae. Si Nicole ay bahagyang inalog, malinaw na nagulat. Anak na babae. May asawa na ba si Juliana? Hindi ba siya interesado pa rin kay Eric sa una? Anong nangyari sa anak mo? Si Juliana ay tumingin sa paligid ng paninigurado, lalo na sa direksyon na umalis si Andrew. Lihim na kinuha ni Andrew Zeno ang aking anak na babae. Hindi siya isang mabuting tao. Ang aking anak na babae ay nasa kanyang silid sa clubhouse. Mangyaring tulungan akong ilabas siya. Nanginginig si Juliana. Tila siya ay nasa isang maliit na pag-asa. Nag-aalinlangan si Nicole. Paano kung ito ay isang setup? Kinurot niya ang kanyang mga labi at sinabing, dahil alam mo kung nasaan ang iyong anak na babae, dumaan sa iyong sarili. Bakit ako pupunta at iligtas ang iyong anak na babae? Hindi ako isang pulis. Si Juliana ay bit ang kanyang mas mababang labi ng labis na halos mamula ito. Hindi ako nagsisinungaling sa iyo. Hindi ako maglakas loob na magsinungaling din sa iyo. Kung nagsisinungaling ako sa iyo, papatayin ako ni Ginoong Ferguson kung nalaman niya. Sa pagbanggit ni Eric Ferguson, pinaliit ni Nicole ang kanyang mga ifs. Si Juliana at Eric ay nagkaroon ng isang espesyal na relasyon. Ngunit, hindi ito uri ng hindi maliwanag na relasyon, ngunit sa halip tulad ng isang relasyon sa trabaho. Kabanata 851. Nosy. Bakit ako maniniwala sa iyo? Tanong ni Nicole. Naupo si Nicole doon at mukhang matikas, mapagbigay, at hindi gumagalaw. Kung may panganib, dapat hanapin ni Juliana ang pulisya. Bakit nakita ni Juliana ang isang babaeng katulad ni Nicole? Si Juliana ay nanginginig sa pagkabalisa. Natagpuan niya ang isang larawan sa kanyang telepono. Ito ay isang larawan ni Juliana at isang sanggol. Si Juliana ay mukhang siya ay nasa maagang 20s lamang niya sa oras na iyon. Siya talaga ang aking anak na babae. 6 na taong gulang lamang siya. Si Andrew Zeno ay may ugali ng pag-abuso sa mga bata. Patayin siya ng halimaw kung aalisin ko siya. Kahit na mabagal si Nicole na yumapekto, naririnig niya na may mali. Ang bata ay iyo at Andrew Zeno's. Tumahimik sandali si Juliana at tumanggo. Sinabi niya sa pamamagitan ng mga clenched na ngipin, noong una akong nagsimula sa showbiz, suportado niya ako. Matapos niyang mapapagod ako, naghiwalay kami. Itinago ko ang bata mula sa kanya dahil talagang inaabuso niya ang mga bata. Madalas siyang nagpunta sa ilang mga ulila upang magpadala ng mga regalo. Ngunit inaabuso lang niya ang bata. Ipinakita niya kay Nicole ang ilang mga larawan ni Andrew na nakangiti ng maliwanag habang hawak niya ang isang bata na natatakpan ng mga bruises. Sa isang instant, nadama ni Nicole na labis na tinanggihan ng taong ito. Si Juliana ay nag-iingat at kinakabahan. Mayroon siyang isang bagay sa akin, kaya kung ako ay hahakbang, hindi niya hahayaan ang bata kahit na pinalo niya ako hanggang sa mamatay. Mangyaring tulungan ako at ilabas ang aking anak na babae. Ang puso ni Nicole ay nagsimulang mag-waver sa puntong ito. Ang sinabi ni Juliana ay hindi parang kasinungalingan, ngunit si Juliana ay isang propesyonal na artista pagkatapos ng lahat. Dapat bang paniwalaan ito ni Nicole? Nagmamadali si Logan sa kontrata at bahagyang natigilan nang makita si Juliana doon. Pangulo, ito ang kontrata. Mangyaring tingnan ito. Inisip ito ni Nicole ng ilang sandali at tumayo. Logan, makagambala kay Andrew Zeno.
Nagyelo si Logan at nakita na lumingon na si Nicole at pumunta sa elevator kasama si Juliana. Alam mo ba kung aling silid siya? Tumanggaw si Juliana. Oo. Nang makarating ang dalawang babae sa silid ni Andrew, kinakabahan at natakot si Juliana. Tinignan siya ni Nicole at nagpunta upang kumatok sa pintuan. Di nagtagal, ang tao sa loob ay nagbukas lamang ng isang maliit na slit sa pintuan. Ang lalaki na mukhang bodyguard ay mukhang warily. Sino ang hinahanap mo? Ito ay tahimik sa loob, ngunit naririnig nila ang malabong bulong ng isang bata na ang bibig ay natakpan. Napangiti si Nicole ng mahina. Galing ako sa Stanton Corporation. Hiniling ako ni Ginoong Zeno na hintayin siya sa silid. Ang bodyguard ay laki sa kanya ng kain na hinala. Si Nicole ay maganda, maliwanag, at medyo pamilyar. Hindi iyon imposible. Tulad ng bodyguard na malapit nang ilabas ang kanyang telepono upang kumpirmahin, biglang sinipa ni Nicole ang pagbukas ng pintuan. Sa kabutihang palad, si Nicole ay nagsuot ng casual na damit ngayon. Kung hindi man, hindi siya magiging maliksi. Ang bodyguard ay gumanti at nagpunta upang pigilan siya. Inabot niya ang kanyang kamay at sinampal ang leeg niya. Si Nicole ay dodged at mabangis na pinilipit ang kanyang braso sa likuran. May isang matalim na tunog ng kanyang braso na natatanggal. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang mabilis at tumpak na paggalaw. Nabigla ang bodyguard at malinaw na hindi inaasahan na alam ng babaeng ito ang martial arts. Siya ay masyadong walang pag-iingat, kaya nakuha niya ang itaas na kamay. Sa oras na ito, si Juliana ay tumakbo mula sa likuran. Kinilala ng bodyguard si Juliana at alam na ang sitwasyon ay nagising. Gusto niyang tumakbo upang pigilan siya, ngunit hinawakan siya ni Nicole mula sa likuran at sinipa siya sa gilid. Bagaman mukhang payat at malambot si Nicole, napakalakas niya. Umungol ang bodyguard. Isang tinig ng isang kakaibang babae ang nagmula sa loob. Hayaan mo, ikaw. Ibigay mo ang batang babae. Si Juliana ay sumigaw ng hysterically. Anak ko siya. May isang malakas na pagkawasak ng baso nang may sumabog sa lupa. Pagkatapos, tumakbo si Juliana, na may hawak na babae sa kanyang mga braso. Binigyan siya ni Nicole ng isang palatandaan upang mauna muna. Hindi nag-isip si Juliana tungkol dito at tumakbo kasama ang batang babae. Nanatili si Nicole doon at tiningnan ang knuckle ang bodyguard na nahihirapan. Siya ay sumigaw at lumingon sa paglalakad palabas. Nang lumabas si Nicole sa pintuan, nagsalita ulit ang kakaibang babae. Pumunta sa kamatayan, kayong lahat. Pagkatapos, nadama ni Nicole ang isang malamig na hangin na nagmula sa likuran niya at alam na siya ay nasa problema. Kabanata 852. Sino ang nagsisinungaling? Sa susunod na segundo, isang malakas na puwersa ang tumulo sa braso ni Nicole at yank si Nicole sa gilid. Agad na, mayroong isang tunog ng isang vase shattering, at ang mga piraso ay nakarating sa kanan kung saan nakatayo si Nicole ng mas maaga. Pagkatapos ay bumagsak si Nicole sa isang malinis, mainit, at matibay na yakap. Ito ay naramdaman na medyo pamilyar. Mr. Sloan. Nagulat si Nicole kung bakit lilito si Clayton dito. Sa susunod na segundo, kinaladkad siya ni Clayton sa likuran niya. Ang kanyang titig ay mahigpit na lumusot sa babae na hinabol si Nicole. Nais ng babae na habulin muli si Nicole, ngunit nang makita niya si Clayton, na nasa likuran ni Nicole, ang kanyang katawan ay nagyelo sa lugar. Nakilala rin niya si Nicole sa oras na iyon. Naging mapatla ang mukha ng babae. Hindi siya naglakas loob na gumawa ng isa pang pantal na paglipat. Si Andrew Zeno, na nakarinig ng kaguluhan, ay sumugod at malinaw na nagulat. Ano ang nangyayari dito? Nagpunta ang babae na may hindi kasiya siyang mukha. Nasnatched ang bata palayo. Nabigla si Andrew. Dalawang tao ang hindi man matignan ang isang bata. Kayo. Nalaman niya na may mga tagalabas dito, kaya hindi niya sinabi ang anumang malupit na mga salita. Lumingon siya sa gilid at tiningnan sina Nicole at Clayton, bahagyang nagulat. Pangulong Nicole, bakit ka nandito? Tinulungan ni Miss Stanton na alisin ang bata. Ang babae ay hindi makapaghintay na magsalita. Bahagyang nagbago ang mukha ni Andrew. Ang kanyang mga mata nang tiningnan niya si Nicole ay may higit na kasiyahan at hindi kasiya siya. Miss Stanton, maaari ko bang tanungin kung bakit? Kailangan ba niyang gulo ang kanilang mabuting kooperasyon? Naisip ito ni Nicole.
Kung ito ay totoo, handa siyang mawala ang kooperasyong ito upang mailigtas ang isang bata. Bukod dito, likas na mapanganib na makipagtulungan sa mga taong hindi malubhang moral. Kung hindi ito totoo, si Nicole ay higit na matututo ng isang aralin mula dito at makakuha ng bigyan upang linisin ang gulo. May kapangyarihan pa rin si Nicole na gawin ito. Tumingin si Nicole sa kanila at lumabas mula sa likuran ni Clayton. Iyon ang anak ni Juliana. Humingi siya ng tulong sa akin, kaya walang dahilan para hindi ko iligtas sa kanyang sandali ng pangangailangan. Huminga ng malalim si Andrew at pinigilan ang twitching ng kanyang mga kalamnan sa mukha. Iyon din ang aking anak. Paulit-ulit niyang inaabuso ang bata, kaya gusto ko na ang bata ay mabuhay ng isang normal na buhay. Mali ba iyon? Umalog si Nicole. Bakit pareho silang sinabi? Tinanong ni Andrew, sinabi ba ng baliw na babaeng iyon na inaabuso ko ang bata? Siya ay baliw at mental na dapat batayan. Kumikilos siya buong araw, kaya't pinirito ang utak niya. Itinatago niya ang bata sa buong araw at dinala ang bata sa iba't ibang mga bahay ng kalalakihan. Siya ay ang pinakakakilakilabot na babae. Si Nicole ay pinalamutian ni Andrew, at hindi niya alam kung paano gumanti. May nagawa ba akong mali? Si Clayton ay mas mahinahon. Nagpunta siya at kinuha ang kamay ni Nicole, pagkatapos ay sinabi sa isang malalim at malamig na tinig, sa kasong iyon, sa palagay ko mas mahusay na tawagan ang pulis. Humingi ng tawad sa anumang pagkalugi. Lumingon si Nicole sa gilid. Nang marinig niya ang mga salita ni Clayton, tiwala siya. Tama yan. Kung mayroon man, maaari pa rin nating tawagan ang pulisya. Naisip ni Nicole. Mapatla ang mukha ni Andrew. Tulad ng malapit na siyang magsalita, hindi mapigilan ng babae. Hindi. Bakit dapat nating isama ang pulisya? Malulutas natin ang ating sariling mga bagay sa pamilya, kaya bakit dapat isa-publiko ang iskandalo ng pamilya? Ang babae ay tumusok sa damit ni Andrew. Hubby, magsalita ka. Narinig ni Nicole ang address na ito at itinaas ang kanyang kilay. May isang bagay tungkol dito. Sino ang sinungaling dito? Tinawag ng babae si Juliana na isang baliw, ngunit nais niyang agawin ang anak ni Juliana. Ayon sa logic, dapat na gusto ng babae si Juliana at ang bata na umalis, mas mabuti pa upang hindi sila makita at wala sa isip. Pinunasan ni Andrew ang malamig na pawis sa kanyang noo upang pakalmayan ang kanyang sarili. Kalimutan ito. Hindi na kailangang gumawa ng isang malaking pakikitungo dito dahil ito ay isang iskandalo. Malutas natin ito mismo. Pagkatapos ay tiningnan ni Andrew si Nicole at sinabing, Pangulong Nicole, bumaba na lang tayo at lagdaan ang kontrata. Kabanata 853. Madalang na pagkikita. Natahimik si Nicole at nag-isip saglit. Hindi pa dumarating ang abogado ng kumpanya ko at maaantala sa kalsada. Magpa-appointment tayo sa ibang pagkakataon. Dahil ang usapin ay dumating sa puntong ito, ang pagpirma sa kontrata ay hindi na napakahalaga. With that, tumalikod na lang si Nicole at umalis. Bahagyang tumanggaw si Clayton at sumunod sa likod ni Nicole. Tuluyan niyang iniwas ang tingin sa dalawang nasa likuran niya. Sa loob ng elevator, lumubog ang mukha ni Nicole. Mr. Sloan, sino sa tingin mo ang nagsisinungaling? Hindi alam ni Clayton ang sinabi ni Juliana, ngunit nakita niyang tumatakbo ito palabas kasama ang bata sa kanyang mga bisig kanina. Nakilala niya si Juliana mula sa celebration party. Pinaikit ni Clayton ang kanyang mga mata at nag-alinlangan ng ilang segundo. Sinabi niya ng may katiyakan, lahat sila ay nagsisinungaling. Napatingin sa kanya si Nicole na nagtataka. Bahagyang ngumiti si Clayton at inalis ang gulat at matinding pakiramdam na naramdaman ni Nicole kanina. Para siyang ulan sa tagsibol na nagpapahinga sa kanya. Ngumiti din si Nicole. Dumating ang elevator sa lobby. Si Logan na lang ang naiwan na naghihintay doon. Nasaan si Juliana? Sabi ni Logan, tumakas siya. Hindi ko siya napigilan. Hindi man lang nakapagpasalamat si Juliana, ngunit walang pakialam si Nicole. Tumingin si Logan kay Clayton at tumango. Salamat, Mr. Sloan. Naghinala si Nicole. Magiliw na ngumiti si Clayton at nagpaliwanag, nandito lang ako at nagdi-discuss ng ilang negosyo at nagkataong dumaan, kaya pinaakyat ako ni Logan para tumulong. No wonder. 2 beses na siyang nailigtas ni Clayton, kaya masama ang pakiramdam ni Nicole kung hindi niya bibigyan ng pagkain si Clayton.
Nag-propose si Nicole. Sabay na tayo kumain. Tumanggo si Clayton. Walang dahilan para tumanggi. Oo naman. Habang nasa daan, tinawagan ni Nicole si Grant at sinabi ang tungkol sa sitwasyon ni Andrew. Hindi rin gaanong kilala ni Grant si Andrew bilang isang tao dahil cooperative relationship lang sila. Matapos marinig ni Grant ang kwento, natahimik siya sandali. Tama ang ginawa mo. Huwag pumirma sa kontrata hanggat hindi pa malinaw. Napakaraming boss na may tiwaling moral na katangian ang naging sanhi ng pagkamatay ng kanilang mga negosyo dahil sa ilang bagay. Not to mention, this even concerned Juliana, a public figure, as well as abuse, which was a Bible behavior that would make anyone infertile. Bagamat mayroong ilang mga social interaction sa mall na kailangan ng isa upang umangkop sa kagustuhan ng kabilang partido, may ilang mga bagay na hindi matitiis dahil madadala nito ang imahe ng kumpanya. Hindi nila ito maaaring ipagsapalaran. Pumili si Clayton ng restaurant na may tahimik na kapaligiran. Kasama silang kumain ni Logan. Ang pagkain ay kalmado at kaaya-aya, at hindi naman awkward. Pagkatapos kumain, iminungkahi ni Clayton na pumunta sa J&L Corporation para tingnan ang pagsasara ng proyekto. Gusto ni Nicole na maglaan ng oras para puntahan ito, kaya malugod siyang pumayag. May gagawin si Gerard Lickman, kaya sinamahan sila ni Molly Stewart. Mas alam ni Molly ang tungkol sa pag-unlad ng pananaliksik, kaya siya ay maikli at maigsi sa kanyang presentasyon. May hawak na tasa ng kape si Nicole nang makita niyang tumalon si Molly sa kanya. Nagmamadaling umiwas si Nicole sa kanya. Molly, huminahon ka. Agad namang huminto si Molly. Matagal na akong walang nakikita sa labas ng kumpanya. Kumunot ang noo ni Nicole. Wala ka bang pahinga? Sumulyap si Molly kay Clayton, saka tumanggo at binati ito bago ito naglakad paarap na hinihila ang braso ni Nicole. Don't mention it. Si Mr. Ferguson ay naghukay ng ilang god-level na henyo mula sa Denmark. Ang bawat isa ay nakikilala pa rin ang isa't isa. Sila ay napakasipag, kaya syempre, hindi kami maaaring mahuli. Ito ay isang bagay ng pambansang dignidad. Nagtaas pa ng maliit na kamao si Molly. Hindi napigilan ni Nicole na matawa, ngunit nakikiramay siyang tumingin kay Molly. Ang tagal mo nang hindi nakita ang pangalawang kapatid ko ha. Nahiya si Molly at tumingin sa kaliwat kanan. Oo. Ang dakilang Diyos na si Maverick ay may confidential na pambansang proyekto sa pagsasaliksik sa kanyang kamay, kaya mas abala siya kaysa sa akin. Narinig ni Nicole na binanggit ni Maverick na siya ay nasa isang saradong pag-aaral at hindi na magpapakita sa loob ng hindi bababa sa 2 buwan. Gayunpaman, naawa pa rin si Nicole kay Molly. Hinawakan niya ang kamay ni Molly, kinagat ang kanyang mga labi, at nagmamakaawa. Molly, hindi mo siya maitatapon dahil sa madalang mong pagkikita. Kabanata 854. Nakakasiksik na pakiramdam. Nagyelo si Molly at agad na umiling-iling. Ganap na hindi. Sa wakas ay maaaring matiyak ni Nicole. Ngumiti siya at humigop ng kape. Ang ilan sa kanila ay nagbago ng kanilang mga damit at nagpunta sa pangunahing lab ng pananaliksik. Si Clayton at Logan ay kasangkot sa paglilibot. Sa katunayan, maaari lamang nilang tingnan ang data sa ulat, ngunit ang pagbisita sa site ay mas nakakaapekto. Ipinakilala ni Molly ang pinakabagong pag-unlad sa harap. Sa katunayan, ang aming focus ay sa matalinong pamumuhay, hindi lamang sa saklaw ng mga matalinong aparato sa bahay, kundi pati na rin sa dekorasyon at disenyo, tulad ng pagpapanatili ng temperatura at kahalumigmigan sa buong taon, hindi tinatagusan ng tubig, at pag-aalis ng apoy. Siyempre, ang mahirap na kontrol ay ang pagbabago ng emosyon ng tao. Ang mga salita ni Molly ay namangha ang mga mata ni Clayton. Ang pag-unlad na ito ay tiyak na mas mabilis kaysa sa naisip niya. Mayroong 2 malaking lab sa harap. Inabot ni Molly at sinabing, maaari kang pumasok at maranasan ito. Tumanggo si Clayton at pumasok ng walang labis na pag-iisip. Nagatubiling si Logan ng kaunti at sumunod sa loob. Tumayo si Nicole sa labas. Tumingin sa kanya si Molly. Nikki, hindi ka pupunta. Umiling-iling si Nicole. Ang mga bagay sa lab ay natural na pinakamahusay, ngunit dapat itong talagang pagputol ng teknolohiya na may lalapat sa pang-araw-araw na buhay. Nang maglaon, tulungan mo akong mag-set up ng isa sa aking bahay. Hindi nagsalita si Molly. Tahimik siyang lumingon.
Sa pamamagitan ng baso, nakita niya si Clayton na nakatayo ng patayo sa lab. Ang kanyang profile sa gilid ay napakagwapo, at mayroon siyang pakiramdam ng maharlika. Umiling-iling si Molly at hindi maiwasang purihin siya. Si Ginoong Son ay talagang mukhang mas mahusay sa araw. Maganda siya at may magandang katawan. Ang kanyang baywang ay sobrang sandalan, at mas mahalaga, ang kanyang mga binti ay napakahaba. Ilang sandali si Nicole at tumingin ng kakaiba kay Molly, na nalubog sa nymphomania. Molly, ang aking pangalawang kapatid ay medyo disente din. Sumimangot si Molly. Hindi ko siya nakikita ngayon. Sa gayon, maaari lamang niyang humanga ang ibang mga kalalakihan sa isang marangal na paraan. Walang magawa si Nicole. Kalimutan mo ito, palaging ganito si Molly. Malumanay na hinaplos ni Molly si Nicole gamit ang kanyang balikat at pininturahan ang kanyang mga mata ng isang ngiti. Nikki, ang iyong puso ay mag-flutter kapag gumugol ka sa buong araw kasama ang isang napakagandang tao. Hindi ba ang pakiramdam ng isang pinabilis na heartbeat na napakahirap na magtiis? Tahimik si Nicole at naitama si Molly. Hindi kami palaging magkasama, at ang aking puso ay hindi matalo ng mas mabilis. Paano posible iyon? Hindi naniniwala si Molly na may mga hormone na hindi ma-excite ng isang tao. Dagdag ni Nicole. Tanging ang pagbabago-bago ng stock market ang maaaring gawing mas mabilis ang aking puso. Sa madaling salita, nagmamalasakit lamang si Nicole sa paggawa ng pera. Tumingin si Molly kay Nicole at kumurap. Hindi nakakagulat kung kailan nagtataka si Molly kung anong regalo ng kaarawan si Maverick ay karaniwang nagbigay sa kanyang maliit na kapatid na babae. Si Maverick ay hindi nag-atubiling sabihin, naghanda ako ng isang bank card para sa kanya. Sa isang bank card, ano pa ang hindi niya mabibili? Inisip ni Molly na ang isang tao na mas mataas na masigasig na si Nicole ay hindi magiging pagsasalita nang makita niya ang taki na regalo ni Maverick. Hindi niya inakala na si Maverick ay talagang nagbibigay kay Nicole kung ano ang gusto niya. Ngayon, kumbinsido si Molly na ang lasa ni Nicole ay katulad ng mga pangkaraniwan. Nabanggit ni Nicole ang paksa na may malaking interes. Kinuha niya ang kamay ni Molly at sinabing, gusto mo rin bang kumita ng pera? Maaari kitang ipakilala sa mga stock, o likido at hindi likidong mga pag-aari. Maaari kitang bigyan ng lahat ng mga uri ng mga rekomendasyon. Lumungkot si Molly. Lubos siyang naniniwala na tunay na nais ni Nicole na dalhin siya sa landas ng kayamanan at kasaganaan, ngunit hindi siya ambisyoso. Kabanata 855. Isang hindi maaabot na hiling. Sa J&L Corporation, si Molly Stewart ay mayroong milyon-milyong dolyar sa taunang sweldo. Mayroon din siyang mga bonus at allowance, kaya hindi siya interesado sa pera. Ibinaba ni Molly ang kanyang mga mata at biglang ibinuka ang kanyang mga braso at sumigaw, gusto kong sumikat. Napakurap si Nicole at pinigilan ang ngiti. Ito. Medyo mahirap. Hindi rin ito kasing praktikal ng kumita ng pera. Nang matapos si Molly sa daydream, hinailan niya si Nicole sa kanyang research room at ipinakilala sa kanya ang mga gadget na naimbento niya. Totoo na iba ang utak ng mga siyentipiko sa mga normal na tao. Ang paraan ng isang regular na babae upang makapagpahinga ay ang pamimili, pagkain, at higit pang pamimili. Gayunpaman, ang paraan ng pagpapahinga ni Molly ay ang pagsasaliksik. Natakot si Nicole na baka bumagsak ang katawan ni Molly, kaya kinaladkad niya si Molly sa pinakamalapit na gym para pawisan ito at magpahinga. Sinabi nila kay Clayton ang tungkol dito at tumakbo palabas. Pamilyar si Molly sa paglaktaw sa trabaho, kaya malamang na madalas siyang lumabas ng opisina sa oras ng trabaho. She scrolled through her phone and said, I heard of a new gym na kakabukas lang. Let's go there. Hindi ito tinutulan ni Nicole. Kung ito ay mas malapit sa J&L Corporation, maaaring pumunta si Molly ng madalas. Ang gym na ito ay pinalamutian ng maayos. Pagpasok nila sa loob ay may bumati sa kanila. Tumingin si Nicole at nakita ang isang malaking advertisement board na may nakasulat na, taunang membership, $50,000 non-negotiable. Pretty ladies, libre. Kumaibot ang sulok ng labi ni Nicole nang maisip niyang medyo makulimlim ang gym na ito. Tiningnan ni Molly ang karatula sa gilid at medyo interesado. Napaisip siya at kinuha ang kanyang bank card. Gusto ko ang taunang membership. Nakaidlip ang receptionist. Hindi niya talaga inaasahan na may papasok sa ganitong oras.
Nakita niya ang napakagandang babae sa kanyang harapan at bahagyang natigilan. Parang pamilyar ang babaeng ito. Sa isang sandali ng pag-aalinlangan, isang nagulat na boses ang nagmula sa gilid. Nicole Stanton. Lumingon si Nicole sa gilid at nakilala ang lalaki. Siya ay kaibigan ni Eric, si Janek Zybinska. May konting impression siya sa lalaki. Last time, when Nicole and Xander appeared in the same frame on the trending topics, inisip ng lahat na si Xander si Eric, pero lumabas si Janek para linawin na hindi Eric iyon at nilinis ang pangalan niya. Pagkatapos noon, hindi na nakita ni Nicole ang taong ito sa Gentry Circle. Ito ay medyo isang pagkakataon. Nang makita ni Janek na siya talaga iyon, tuwang-tuwa siyang tumakbo. Nicole, ikaw ba talaga yan? Sa sobrang saya niya ay medyo nagulat si Nicole. Mr. Zybinska. Pinunasan ni Janek ang kanyang mga kamay. Nanghihinayang talaga siya sa ugali niya noon. Akala niya ay may ginagawa siyang mabuti para kay Eric, ngunit sa huli ay sinira niya ang pagkakataon ni Eric na iligtas si Nicole. Galit na galit si Eric kaya binawi niya ang lahat ng pakikipagtulungan ng Ferguson Corporation sa mga Zybinska. Sa loob lamang ng ilang buwan, bumagsak ang negosyo ng pamilya Zybinska, at lahat ay nagdagdag lamang ng insulto sa pinsala. Kahit na ang perang kompensasyon na iyon mula sa pag-withdraw ng kontrata, hindi sila nagkaroon ng pagkakataong bumangon muli. Tinalikuran si Janek sa bilog na iyon. Dahil dyan, ginamit ni Janek ang pera na iyon para magbukas ng gym, na nagbabalak na muling pumasok sa bilog na iyon at tumanggap lamang ng mga mayayaman. Ngumiti si Janek at lumapit. Miss Stanton, kung gusto mong mag-workout, hindi mo kailangan ng annual membership. You can just come over anytime and use our facilities as you please. You're always welcome here. Hinawakan ni Nicole ang mga sulok ng kanyang mga labi sa isang perfunctory at magalang na ngiti. That won't do. Nandito ako para samahan ang kaibigan ko. Tumingin si Nicole kay Molly, na walang pakialam kung sino ang amo. Namilog ang mga mata ni Janek. Lumapit siya at inutusan ang receptionist, dahil kaibigan ito ni Miss Stanton, will offer a 40% discount. Tumango ang receptionist at sumagot. Nagpasalamat si Nicole sa kanya at hindi niya intensyon na maging malinaw sa maliit na halagang ito. Si Janek ay hindi nagkulang sa pera, at sinusubukan lang niyang pasayahin siya. Siya ay malinaw tungkol dito. So, what do you two ladies want to try out? Running. Yoga. Our teachers here are all national professional teachers and are highly paid. We emphasize quality over quantity. Tumingin si Nicole kay Molly, na itinuro ang isa sa mga bagay at sinabing, gusto kong matutong magnilay. Hindi ko na kailangang gumalaw at maupo na lang. For a moment, tumahimik ang lahat. Kabanata 856. Tumingin sa kanya. Hindi nakaimik si Nicole. Gumagastos ng 10,000 para pumunta sa gym para lang magnilay. Sa wakas ay nag-react si Janek at nagbigay ng masigasig na pagpapakilala. Ang guro na ito ay isang naliwanagang monghe mula sa mga bundok, at ang kanyang karanasan sa pagninilay ay walang kapantay sa mundong ito. Walang katotohanan sa mundong ito na hindi malalampasan sa kanya. Ikaw ang kanyang unang estudyante. Tuwang-tuwa si Molly. Sa wakas ay nakahanap na siya ng walang pawis na sport. Kaagad pagkatapos, pinadala ni Janek si Molly sa meditation room. Ano ang gusto mong gawin, Miss Stanton? Naisip ni Janek na pipiliin niya ang magaan na ehersisyo tulad ng yoga na hindi makakasakit sa kanya at magpapasaya rin sa kanya. Saglit na nag-alinlangan si Nicole. Dahil nandito na siya at ang mga instructor ay mga national level champion, dapat niyang subukan ito. Taekwondo. Huminto si Janek at tumingin sa kanya. Sure. You can change your clothes inside. I'll practice with you later. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin. Ang instructor para sa taekwondo ay isang world champion. Kung aksidenteng napilaya ng guro si Nicole, hindi kakayanin ni Janek ang kahihinatnan. Kaya naman, si Janek lang ang nakipag-spar sa kanya. Sa karamihan, hahayaan lang niya itong manalo. Nagtataka namang tumingin sa kanya si Nicole pero hindi nagsalita at pumasok na para magpalit ng damit. Ang high-end na serbisyo ng gym na ito ay ang lahat ay inihanda para sa mga customer. Tiyak na hindi nila susubukang magtipid sa anuman. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong nagpunta dito ay sobrang sopistikadong mga high-end na tao,
kaya imposibleng lokohin sila ng mga mahihirap na damit at kagamitan. Pumili si Nicole ng kulay abong sports suit. Sa kanyang magandang katawan at matingkad na mga katangian, siya ay nakakaakit ng labis na atensyon sa isang sulyap. Gayunpaman, mukha siyang maislan at mahina, na para bang isang suntok lang ay sapat na para patayin siya. Pumunta siya sa isang tabi para tumakbo at magpainit. Nagpalit ng damit si Yannick at lumabas. Kung ikukumpara sa kanya, ang kanyang mga kalamnan ay tila pupunasan ang sahig kasama siya. Sabi ng coach ng taekwondo, halika na. Tumanggo si Yannick at mariing kumunot ang noo. Hindi siya maaaring maging masyadong matigas sa kanya mamaya dahil hindi niya maipaliwanag ang kanyang sarili kung sinubukan niyang labanan siya ng seryoso. Ang isang porselana na manika-hike na munting prinsesa ay kinailangang yakapin pagkatapos ng lahat. Sinabi ng coach ng taekwondo, bakit hindi ka pumunta at magpainit? Napailing si Yannick. Kalimutan mo na iyan. Natatakot akong ma-overwhelm siya kung mag-init ako at mas malakas ang suntok sa kanya. Tandaan na mag-record ng video pag akyat ko mamaya. Kinuha niya ang phone niya at iniabot. Nataranta ang coach ng taekwondo. Kailangang i-record ito ni Yannick. Paano kung hindi sinasadyang mahulog si Nicole sa kanyang sarili at sisihin ito sa kanya? Pinagmasdan ng taekwondo coach ang mga profesional na galaw ni Nicole habang nag-iinit siya. Bagamat siya ay mukhang balingkinitan at maislan, ang kanyang mga aksyon ay napakahusay at hanggang sa pamantayan. Mukhang may karanasan. Nang malapit nang magsabi si Coach Yannick para mag-ingat, inayos ni Nicole ang gamit niya at sumakay sa platform. Humigop ng tubig si Yannick at malayang naglakad. Napatingin si Nicole sa kanya, tapos sa coach na hindi kalayuan. Sigurado ka bang gusto mong gawin ito? Tumanggo si Yannick. Don't worry. I know what I'm doing. I'm no worse than the coach. Nagtaas ng kilay si Nicole. Well, hiningi niya ito. Hinayaan ni Yannick si Nicole na gumawa ng unang hakbang. Hindi rin nagpapigil si Nicole at nagwalas ng roundhouse kick sa kanya. Nagulat si Yannick sa malakas na hangin, pero buti na lang at nakaiwas siya sa oras. Malutong at maayos ang mga galaw ni Nicole, hindi naman kasikatan. Gayunpaman, sa ilalim ng gulo ng mga suntok, si Yannick ay nagpupumilit na tumayo. Wala pang 5 minuto, umiwas si Nicole ng patagilid at inipit ang braso sa likod, sinamantala ang pagkakataong madapa siya at idiin siya pababa. With a crisp click, parang na-dislocate ang braso ni Yannick. Ito ay isang ganap at lubos na pagkatalo. Naiinis na tumayo si Nicole at hindi siya nilingon. Bumaba ka. Papuntahin mo si coach. Si Yannick ay mukhang medyo malakas, ngunit ang kanyang mga galaw ay parang mahinang manok. Kung hindi siya nagpigil ng kaunti upang hayaan siyang umangkop, maaari niya itong itapon sa kanyang unang hakbang. Namuti ang mukha ni Yannick sa sakit habang umaalingaw-ngaw sa hall ang mahihinang sigaw nito. Kaawa-awang tao. Kabanata 857. Naiinggit. Pinigilan ng coach ang kanyang pagtawa upang dalhin si Yannick. Dinala siya sa gilid upang makapagpahinga siya. Malapit na ang doktor. Pagkatapos, ibinalik niya ang telepono kay Yannick. Ang video na iyon ay tunay na nakakainis. Binigyan ni Nicole si Yannick ng isang pagkakataon sa pamamagitan ng pagpapaalam sa kanya na maraming gumagalaw, ngunit nawala pa rin siya. Ang coach ay mas propesyonal. Habang nag-sparring sa kanya, iniwan din niya ang maraming silid para sa pagpapabuti. Ito ay kung ano ang dapat na kalaban. Ito ay isang tunay na propesyonal. Tiningnan ni Yannick ang 2 tao na nag-sparring at nagngangalit ng kanyang ngipin. Halos bumagsak ang luha niya. Hindi niya alam na kamangha-mangha si Nicole. Kinuha ni Yannick ang kanyang telepono at naitala ang isang maikling video. Sa loob nito, si Nicole ay cool at matapang. Ang kanyang mga paggalaw ay tulad ng hangin, presko, maliwanag, at flamboyant. Masyadong maganda ang hitsura niya. Naipost niya ang video sa kanyang platform ng social media kung nasaan ang kanyang mga dating kaibigan. Di nagtagal, ipinasa ang video kay Eric. Tinitigan ito ni Eric ng ilang sandali bago niya tinawag si Yannick ng walang labis na pag-iisip. Nang makita ni Yannick ang pamilyar na numero, nakalimutan niya ang lahat ng kanyang sakit at napakasaya na nais niyang halikan ang kanyang telepono. Pinigilan niya ang kanyang kaguluhan at sinagot ang tawag. Mr. Ferguson. Dati niyang tinawag si Eric, Ferg, tulad ng ginawa ni Keith,
ngunit hindi niya magawa iyon ngayon. Si Yannick ay magkakaroon lamang ng nerve na gawin ito kung pinayagan siya ni Eric. Kinuha mo ba ang video? Ang tinig ni Eric ay mababa at napuno ng lamig. Oo. Nandoon pa ba siya? Oo. Tumingin si Yannick kay Nicole, na hindi napansin kung ano ang nangyayari dito. Ipadala sa akin ang address. Gayon din. Tanggalin ang video. Naghang up si Eric pagkatapos nilang mag-usap. Hindi niya nais na makita si Nicole ng napakaraming tao. Nais ni Eric na maging isa lamang upang makita ang napakagandang Nicole. Madaling ipinadala sa kanya ni Yannick ang address at nagbuntong hininga. Hindi dapat huli na upang gumawa ng mga pagbabago. Mas mababa sa kalahating oras pagkatapos. Dumating si Eric. Si Nicole ay natakpan ng pawis habang naglalakad siya kasama ang coach. Malinaw na marami siyang nakakatuwang sparring. Siya ay lubos na nasiyahan at nasa mabuting kalagayan. Ito rin ang unang pagkakataon ng coach ng isang hindi mapagpanggap na batang babae. Siya ay maliksi at atleta, at mas mahalaga, maganda siya. Kahit na inilagay niya ang isang maliit na lakas sa ilan sa kanyang mga galaw, hindi siya nagbigkas ng isang salita ng sakit. Si Nicole ay umiinom ng tubig at malapit ng maligo nang bigla niyang nakita si Eric. Hinawakan ni Yannick ang kanyang dislocate na braso at nakipag-usap kay Eric. Ang malamig na mga mata ni Eric ay nangyari na sa pagtingin, na ginawa ni Nicole na sumimangot. Talagang siya ay tulad ng isang multo na pinagmumultuhan sa kanya. Hindi pinansin ni Eric si Yannick at lumakad sa kanya gamit ang kanyang mahabang binti. Nang lapitan siya ni Eric, ang lamig sa kanyang mukha ay maayos na nakatago. Pagkatapos, walang pag-iingat siyang sumulyap sa coach na katabi niya. Mababa at mabagal ang boses niya. Bakit bigla mong naisip na pumunta dito? Ibinigay ni Eric ang isang tuwalya. Si Nicole ay orihinal na hindi nais na sagutin, ngunit ang kapaligiran ay masyadong matigas at tila kakaiba. Ito ay kasama ang J&L Corporation. Hindi nagulat si Eric. Ang lugar na ito ay talagang malapit sa J&L Corporation. Ayon sa karakter ni Nicole, hindi siya pupunta sa isang hindi pamilyar na gym upang mag-ehersisyo ng walang kadahilanan. Sinabi ni Yannick na dumating siya kasama ang isang babaeng kasama na pumunta sa silid ng pagmumuni-muni upang magnilay. Sinulyapan ni Nicole si Yannick at alam kung bakit biglang lumitaw si Eric dito. Si Yannick ay dapat gumawa ng maraming mga lihim na ulat, ha? Dinukot ni Yannick ang titig ni Nicole at hinintay sila sa sulok. Tumingin si Nicole sa malayo at sinabing casual, maliligo ako. Kayo ay komportable. Pagkatapos, umalis lang siya. Mabilis siyang naligo hanggat maaari, binago ang kanyang mga damit, at lumabas ng madali kasama ang kanyang basang baluktot na buhok na drape sa likuran niya. Nang lumabas siya, nakita niya si Eric na nakaupo sa isang lugar na hindi kalayuan. Kinausap ni Eric si Yannick na may isang condescending postura, nakikipag-usap sa kanya mula sa mataas sa itaas. Ang saloobin ni Yannick ay malinaw na masyadong magalang. Mas maingat siya kaysa sa mga subordinate ni Eric. Nang makita si Nicole na lumabas, ngumiti si Eric at tumayo lang nang marinig niya ang tinig ng isang lalaki mula sa pintuan. Halos oras na. Aalis na ba tayo? Ito ay si Clayton. Kabanata 858. Ang kanilang relasyon. Nagdilim ang ekspresyon ni Eric, at agad na kumalat ang lamig sa kanyang katawan. Ibinaling niya ang kanyang ulo, ang kanyang itim na mga mata ay nakatitig kay Clayton. Tumingin si Eric kay Clayton na parang nakatingin sa kalaban, alerto at puno ng bloodlust. Nakita rin ni Clayton si Eric. Bahagyang nanlamig ang mukha niya bago siya ngumiti ng matamis. What a coincidence. Nandito ka rin Mr. Ferguson. Hindi sila nagkita mula noong huling beses na gumawa si Eric ng ilang maliliit na galaw online na partikular na nagta-target kay Clayton. Tiningnan ni Nicole ang aura ng dalawang lalaking ito at nakitang may kakaiba. Nagtataka siya kung bakit biglang sumulpot si Clayton. Naglakad palabas si Molly mula sa dulo ng koridor at kumaway. Dumating ba si Mr. Sloan para sunduin ka? Tumawag lang siya para tanungin ako. Oh, si Molly pala. Hindi inaasahan ni Yannick na mangyayari ang eksenang ito sa kanyang gym. Nabaril ko ba ang sarili ko sa paa? Napaisip si Yannick. Madilim at malalim ang mga mata ni Eric, at biglang nanlamig ang aura sa paligid niya. Si Clayton Sloan ang taong gusto niyang tanggalin. Kinagat ni Nicole ang mga labi at naglakad palapit.
Hindi ka pa umaalis, Mr. Sloan. Gusto kong hintayin kayong maghapunan ng magkasama. Malumanay na ngumiti si Clayton at casual na kinuha ang bag sa kamay niya. It was such a casual and thoughtful move na para bang isa siyang mabuting lalaki na bitbit ang bag ng girlfriend. Tumago sa puso ni Eric ang eksenang iyon nang makita niya ito. Bahagyang bumigat ang kanyang paghinga. Umunlad ba ang kanilang relasyon hanggang sa ganito? Walang planong pumayag si Nicole na makipag-dinner sa kanya, ngunit kinuha na niya ang mga gamit sa kanyang mga kamay. Kung tinanggihan siya nito sa publiko, ito ay katulad ng isang sampal sa kanyang mukha. Ngumiti siya at akmang aalis na nang hilahin ang kanyang palso. Napakalakas ng pagkakahawak. Tumingin si Nicole at nakita niya ang malamig na mga mata ni Eric at ang gwapo ngunit madilim niyang mukha. Humigpit ang hawak niya at madilim at uhaw sa dugo ang kanyang tingin. Ano ang relasyon mo sa kanya? Walang palem na tanong ni Eric na parang sabik na malaman ang totoo. Alam niya na ang katotohanan ay isang bagay na ayaw niyang marinig. Umakyat ang dugo niya sa galit habang nakatingin kay Clayton. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nababahiran ng dilim. Ang aura ni Clayton ay hindi kasing lakas at lamig ni Eric, ngunit ang kanyang init at kahinhinan ay ginawa ito kaya hindi siya nalulungkot. Napangiti ng mahina si Clayton sa mga sinabi nito. Natatakot akong hindi mo gustong marinig ang sagot, Mr. Ferguson. Ang mga salitang iyon ay walang alinlangan na parang isang takip na bakal na dumudulot sa lugar. Si Clayton ay hindi nagsasabi ng totoo, ngunit hindi rin siya nagsisinungaling. Sinadya niyang iligaw si Eric. Pinagmasdan ni Clayton si Eric na nawala ang kanyang init ng ulo, kalmado, at pagiging makatuwiran. Paano kasiya siya? Nagtaas ng mata si Nicole sa gulat. Tumingin siya kay Clayton at ibinuka ang kanyang bibig, gustong magpaliwanag. Gayunpaman, wala siyang sinabi. Ang kapaligiran ay tumitigil at naging malamig. Lumipas ang ilang segundo. Akala ni Nicole ay may gagawing hindi makatwiran si Eric, ngunit dahan-dahan niyang binitawan ang kamay nito. Tumingin siya sa gilid. Ang mukha ni Eric ay malamig na parang hamog na nagyelo, at ang kanyang mga mata ay napuno ng yelo. Gayunpaman, tahimik niyang binawi ang kanyang kamay. Malalim at tahimik na tumitig ang maitim niyang mga mata kay Nicole. Napakalalim ng boses niya na garalgal. Dahan-dahan niyang sabi, "Blow dry your hair before you go." Sobrang lamig sa labas. Hindi nakaimik si Nicole. Pagkatapos, tiningnan niya ng malalim si Clayton at umalis sa lugar, nagmamadaling sumunod si Yannick para paalisan siya, hindi nang ahas na maging pabaya. Napatingin si Nicole sa likod niya. Sa di malamang dahilan, parang kinurot ang puso niya. May malalim at malabong tusok na pakiramdam sa kanyang puso na para bang tinutusok ng mga karayom Wojin Eurochu ng kanyang dibdib. Ito ay isang napaka hindi kasiya siyang pakiramdam. Ano ang ibig niyang sabihin doon? Saglit ding natigilan si Clayton, hindi mabasa ang madilim niyang ekspresyon. Sa gilid, hindi naman nagtagal si Molly sa pag-react at kinuha ang towel na inabot ng staff para panasan ang buhok ni Nicole. Medyo malamig talaga sa labas. Namuti ang mukha ni Nicole bago bumalik sa normal. Kabanata 859. Ang aking hangganan. Inabot ni Nicole, gustong gawin ito sa sarili. Sa tabi niya, tahimik na naglakad si Clayton. Hayaan mo na ako. Maamo ang mukha niya gaya ng dati. Gayunpaman, hindi naramdaman ni Nicole ang kahit katiting na init. Hindi niya namamalayan na umiwas, at hindi rin binitawan ni Molly. I'll do it instead. I'm more experienced in drying hair. Hindi nakaimik si Clayton. Makalipas ang 10 minuto. Nang matuyo na ang buhok ni Nicole, pumasok si Yannick. Miss Stanton, please come again anytime. Napangiti si Nicole. May annual card ang kaibigan ko dito. Please look after her. Siyempre. Kasing laki ng butil ng pawis sa ulo ni Yannick, pero tiniis pa rin niya ang sakit at ngumiti. Gaano ka dedikado? Sabi ni Nicole, pumunta ka sa doktor. Ang dislokasyon ay gagaling sa loob ng 2 araw na pahinga. Nanigas ang mukha ni Yannick nang medyo na-guilty ang ngiti nito. Kanina pa niya iniisip na magmadali sa kanya, ngunit na-dislocate ang braso niya ng maselang binibini. Sobrang nakakahiya yon. Umalis ang 3 tao sa lugar. Nagdilim ang mga mata ni Clayton nang makitang nawala ang ekspresyon nito. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan. Huminto si Nicole.
Kailangan kong pabalaykan si Molly sa opisina. Dapat kang bumalik sa trabaho, Mr. Sloan. Natigilan si Clayton. Hindi naman siya tanga, kaya ramdam niya ang biglaang paglayo kay Nicole. Masayang sumakay si Molly sa sasakyan ni Nicole. Sinapatan niya ang ritmo ni Nicole. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Clayton. Galit ka ba? Nagtaas ng mata si Nicole. Hindi siya nagalit. Bakit siya magagalit dahil sinasadya ni Clayton si Eric? Logically, dapat nasa side siya ni Clayton. Nagkaroon sila ng mas karaniwang mga interes. Gayunpaman, inamin niya na hindi siya komportable. Napangiti siya. Bakit naman ako magagalit? Dahil sinasadya kong hayaan si Mr. Ferguson na hindi maintindihan ang relasyon natin. Prangka na wika ni Clayton. Hindi ba ibig sabihin noon ay nabitin pa si Nicole tungkol kay Eric? Hindi kaya nagalit si Nicole nang sadyang pangunahan ni Clayton si Eric para hindi magkaintindihan. Bakit pa niya ipagmamalaki iyon kung hindi niya ito gusto? Medyo malamig ang ngiti ni Nicole. Mr. Sloan, Eric and I are something of the past. There's no need for others to verify anything. I'm uncomfortable because you're using me to provoke him. Hindi siya pipi. Parang wala siya masabi. Kung paligsahan lang sa pagitan ng kanilang relasyon, hindi ipagwawalang bahala ni Clayton ang kanyang nararamdaman. Naghihiganti kasi siya. Well, kahit gaano kaperpekto ang isang tao, tao pa rin siya. Nagkaroon siya ng pagkamakasarili at nakakaramdam siya ng kaligayahan at galit. Nagdamdam pa rin ang puso ni Clayton kay Eric dahil sa paggamit ng opinyon ng publiko para atakehin siya noon. Naghahanap lang siya ng pagkakataon. Gayunpaman, kahit paano siya maghanap, ang mahinang punto ni Eric ay si Nicole. Naisip ni Clayton na hindi makakapagtelan si Nicole. Akala niya ay paglalaruan siya ni Nicole. Gayunpaman, siya ay masyadong matalas. Nakita niya ang kaunting pagkamakasarili sa kanyang puso. Komplikado ang ekspresyon ni Clayton, at saglit na hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sa sumunod na segundo, tame time at natural na ngumiti si Nicole. Naibsan niya ang kanyang kahihiyan. Ayos lang. Matagal na tayong magkakilala kaya natural lang na ginagamit natin ang isa't isa. Paano ko makakalimutan na palagi mo akong tinutulungan? Biglang tumangala si Clayton. Maliwanag at perpekto ang ngiti ni Nicole, at wala siyang makitang anumang galit sa ekspresyon nito. Malumanay ang kanyang tono, at sinsero ang kanyang mga mata. Huwag mong isapuso. Eric isn't my limit. Goodbye, Mr. Sloan. Si Clayton ay kitang-kitang natigilan, ang maitim nitong mga mata ay nakatingin ng malalim sa kanyang likuran. Hindi si Eric ang kanyang limitasyon, ngunit nangangahulugan ito na sinubukan niyang lampasan ang kanyang limitasyon. Masyado siyang matalino. Agad na nagsisi si Clayton na lumampas siya sa kanyang mga hangganan. Hindi madaling makakuha ng kaunting tiwala mula sa kanya, ngunit napakadali niyang tinanggal iyon. Kinuyam ni Clayton ang kanyang mga daliri hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko, at lumubog din ang kanyang ekspresyon. Kabanata 860. Naaisip ba ng iyong kasintahan? Sumakay si Nicole sa kotse. Sa sandaling ginawa niya, nagtapos si Molly ng isang tawag. Si Ginoong Lickman ay bumalik at tinanong ka para sa hapunan. Gusto mo bang tanggihan ko ito para sa iyo? Umiling-iling si Nicole nang walang pag-aatubili. Hindi na kailangan. Ganito lang, mangyari na magkaroon ng ilang mga bagay na nais kong tanungin sa kanya. Tumanggaw si Molly at sinabi sa telepono, sumang-ayon siya. Mayroon siyang ilang mga bagay upang pag-usapan din sa iyo. Si Nicole ay mahina na natigilan. Si Gerard ang pangulo, di ba? Maaari bang gawin ito ni Molly? Hindi ba siya nahihirapan sa mga bagay para sa kanya? Kinagat niya ang kanyang mga labi at tinanong ng pansamantala, nakakakuha ka ba ng maayos dito? Gusto mo bang pumunta sa aking kumpanya? Umiling-iling si Molly. Hindi. Ako ay napaka-sentimental patungo sa kumpanya, buntong hininga. Si Gerard ay miyembro din ng aming koponan sa pananaliksik, ngunit ang kanyang kakayahan ay limitado, kaya sinipa namin siya upang hayaan siyang pamahalaan ang kumpanya. Sa kabutihang palad, medyo may kakayahan siya sa mga aspetong iyon. Naisip ni Nicole, kaya si Molly ay isa sa mga tagapagtatag ng kumpanya. Hindi katakataka na tinatrato niya ang pera tulad ng dumi. Sa ibaba, sa tanggapan ng J&L Corporation.
Sinabi ni Nicole kay Molly na tawagan si Gerard habang personal na nagmaneho si Nicole. Hindi na kailangang mag-aksaya ng oras. Sa mas mababa sa 5 minuto, nag-jog si Gerard. Ang kanyang mukha ay tila bahagyang haggard. Sumimangot si Nicole. Sigurado ka bang nais mong maghapunan kapag pagod ka na, Mr. Lakeman? Nag-perk si Gerard. May isang walang magawa na ilaw sa likod ng kanyang matikas na baso. Isang di gumaganang function sa isang walang laman na tiyan. Kahit gaano siya kapagod, kailangan pa rin niyang kumain. Tumahimik si Nicole at malapit na lamang simulan ang kotse nang may magbukas ng pintuan ng pasahero. Ang isang tao na may isang malamig at tahimik na aura ay pumasok, ang temperatura ay biglang bumagsak ng maraming degree. Nagulat si Nicole. Si Eric ay nakaupo sa upuan ng pasahero na matapang, at ang kanyang mukha ay madilim tulad ng dati. Hindi ba siya umalis kanina? Inisip ni Nicole na bumalik si Eric sa Ferguson Corporation upang basagin ang mga bagay sa isang galit na galit. Sa pagtingin sa kanyang nakagulat na ekspresyon, tinanggal ni Gerard ang kanyang lalamunan. Nangyari lang, nakita ko siya sa pintuan. Hindi mo iniisip, di ba? Tila alam na ni Gerard. Ngumiti si Gerard. Hindi siya nagpahinga pagkatapos na bumalik mula sa isang pang-araw-araw na paglalakbay sa negosyo, ngunit tinawag siya ni Eric na makihalubilo. Sinusubukan niya talaga ang kanyang makakaya. Ang malamig na mukha ni Eric ay umiikot, at ang kanyang madilim na mata ay tumitig sa kanya. Hindi mo iniisip, di ba? Pinag-uusapan natin ang tungkol sa negosyo, kaya hindi dapat isipin ng iyong kasintahan. Well, nagtagumpay si Clayton. Seryoso itong kinuha ni Eric. Tahimik na tumalikod si Nicole at sinimulan ang kotse nang walang paliwanag. Nang makita na hindi siya nagsabi ng isang salita, ang madilim na mga mata ni Eric ay naging mas madilim. Sa backseat, nagpalitan sina Gerard at Molly. Pareho silang naramdaman na ang kapaligiran ay hindi tama. Alam ni Molly kung ano ang nangyayari sa pagitan nila. Gayunpaman, hindi niya masabi. 3 pangulo ang nakaupo sa kotse upang magtipon para kumain. Nakuha ni Nicole si Logan upang gumawa ng isang reserbasyon ng maaga. Umuwi na si Logan pagkatapos niyang may book ito. Sa restaurant, dumiretso sila sa isang pribadong silid. Pumunta muna si Gerard sa banyo upang hugasan ang kanyang mukha. Bumalik siya ng higit na na-refresh matapos hugasan ang pagkapagod. Ang kanyang mga gintong naka-frame na baso ay naging patas at malamig ang kanyang balat, na nagbibigay sa kanya ng isang hangin ng pag-iwas. Kapag pinag-uusapan ng mga tao ang tungkol sa pinong mga degenerates, pinag-uusapan nila ang mga taong katulad niya. Hindi mapigilan ni Nicole na tumingin siya ng ilang mga sulyap. Napansin ni Eric ang kanyang tingin at ang kanyang mga mata ay lumaki ng mas malamig nang tumingin siya kay Gerard. Hindi maipaliwanag na pagtanggap ng malamig na paggamot ni Eric, ginawa ni Gerard ang kanyang makakaya upang huwag pansinin ito hanggat maaari. Miss Stanton, ang al-doktor na nakalista namin sa ibang bansa bago nakatanggap na ng hindi magkakaisang papuri, ngunit ang mga kondisyong medikal sa lokal at sa ibang bansa ay naiiba, kaya ang karagdagang pagsasama ay kinakailangan. Paano ito? Plano mo bang gumawa ng karagdagang pamumuhunan? Alam ni Nicole na pag-uusapan ito sa sandaling binuksan niya ang kanyang bibig. Ngumiti siya. Oo naman. Ipadala sa akin ang plano para sa ikalawang pag-ikot ng pamumuhunan. Ang pera ay darating kaagad bilang aming lupon ng mga direktor na inaprubahan ito. Alam ni Gerard na sasang-ayon siya ng mabilis. Inalis niya ang kanyang pagkapagod. Magkaroon tayo ng isang toast.